Sa pinakagilid ng isang tahimik na baryo sa Nueva Ecija, kung saan ang mga palayan ay tila dagat ng luntiang damo na sumasayaw sa hangin, naroon ang munting kubo ni Mang Goryo. Luma ang kubo, gawa sa kawayan at pawid, ngunit matibay at malinis. Sa kabila ng pagiging simpleng magsasaka, kilala si Goryo sa kanyang pagiging masipag, tahimik at tapat sa kanyang hanapbuhay. Isa siyang biyudo, naiwan ng kanyang asawa, 11 taon na ang nakalipas dahil sa komplikasyon sa panganganak. Simula noon, mag-isa niyang pinalaki ang kanilang nag-iisang anak na babae, si Jonah. Araw-araw, madaling araw pa lamang, ay gising na si Goryo. Inihahanda na niya ang kalabaw at ang kariton para simulan ang pagtatanim o pag-aani, depende sa panahon. Katulong niya si Jonah tuwing Sabado at Linggo, ang mga araw na walang pasok. Grade 11 na si Jonah sa pampublikong paaralan sa bayan. Matalino at masinop ang dalagita. Palaging may bit-bit na librong pinabasa kahit sa ilalim ng puno habang nagpapahinga. "Tay, naiinitan po yata kayo," wika ni Jonah isang araw habang inaabot ang pamaypay sa kanyang ama. "Magpahinga po muna kayo kahit sandali. Ako na po muna ang magdidilig." Ngumiti si Mang Goryo at tumango. "Maraming salamat, anak. Napakabuti mong bata." Isang bagay lang ang nagpapalakas kay Goryo, ang makita ang anak niyang umuunlad. Bagamat mahirap ang buhay, hindi niya hinahayaang maging hadlang ang kakulangan sa pera sa pag-abot ng pangarap ni Jonah. Lahat ng kita sa palay, diretsong napupunta sa matrikula, libro at pamasahe ng anak. Ang natitira ay inilalaan para sa bigas, kaunting ulam at bayad sa kuryente. Madalas ay tuyo at kanin lang ang hapunan nila, pero palaging may ngiti sa kanilang mga labi. "Tay," sambit ni Jonah, minsang sila'y kumakain ng tinolang manok na mula pa sa alaga nilang native chicken. "Pangarap ko pong maging guro balang araw. Gusto ko pong turuan ng mga bata dito sa baryo, libre." Napahinto sa pagsubo si Goryo at tinitigan ang anak. "Iyan ang pinakamagandang balitang narinig ko sa buong taon. Kahit wala akong maipamanang lupa o kayamanan, kung makapagtatapos ka, para na rin akong nanalo sa loto." Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa kabutihang loob ni Goryo. Ilang taon nang may alitan sa pagitan niya at ng hasyenderong si Don Marcelo, may-ari ng kalapit na lupain. Matagal nang sinusubukang bilhin ni Don Marcelo ang maliit na palayang pagmamay-ari ni Goryo upang palawakin ang sakahan nito. Ngunit palaging tumatanggi si Goryo. "Hindi ko ibebenta ang lupa na pinaghirapan ng lolo ko. Dito ako ipinanganak, dito rin ako mamamatay." Matatag na sagot ni Goryo nang minsang kinausap siya ni Don Marcelo. "Akala mo may laban ka? Isang pitik ko lang sa munisipyo, mapapalayas ka riyan." Mariing wika ng matandang hasyendero, nakataas ang kilay habang nagsusuot ng alahas sa gitna ng lupaing inaapaan niya. "Subukan nyo," sagot ni Goryo habang tinatapik ang balikat ni Jonah sa kanyang tabi. Hindi lahat ng may pera ay may dangal. Dahil dito, madalas gawing gulo ang taniman ni Goryo. May pagkakataong sinunog ang ilang pilapil ng kanyang palayan, o kayai nilason ang kanyang irigasyon. Wala siyang ebidensya, pero alam niyang si Don Marcelo ang may pakana. Ngunit imbis na gumanti, pinipili ni Goryo ang katahimikan. "Anak, tandaan mo ito," sambit ni Goryo habang sila'y nagtatanim ng punla. "Hindi mo kailangang sumama para lang mapatunayan mong hindi ka duwag. Minsan, ang tunay na lakas ay ang pananatiling mabuti kahit nilalason ka na ng mundo." Ang mga katulad ni Goryo ay tila di pansin ng lipunan. Magsasakang walang boses, walang yaman, walang pangalan. Ngunit sa loob ng kanyang puso ay may taglay na karangalan na mas mabigat pa sa ginto. Minsan, habang naghahatid siya ng bayong ng gulay sa palengke, may isang batang na malimos sa kanya. Wala siyang sobrang pera, pero kinuha niya ang baon niyang pandesal at inabot ito sa bata. Nang makita ng ibang nagtitinda ang ginawa ni Goryo, tinawanan siya. "Ikaw na nga ang kapos, ikaw pa ang nagbibigay. Aba, Goryo, masyado ka ng mabait, baka inaabuso ka na ni Lord." Sigaw ni Aling Sion, ang tsismosa sa palengke. Pero ngumiti lang si Goryo. "Pag ako'y may tinapay,
hindi ko hahayaan na may ibang nagugutom sa tabi ko. Ganun po ako pinalaki. Pero hindi ka na bata, Goryo. Hindi ka rin santo, sagot ng matandang babae. At hindi rin ako demonyo. Kaya kahit isang piraso ng tinapay, kung makakabawas ng gutom ng kapwa, ayos na yun. Sa kabila ng kahirapan, kapos sa material na bagay, si Mang Goryo ay mayaman sa dangal. Hindi siya sikat, hindi siya edukado, pero sa kanyang sariling mundo, isang maliit na kubo sa gitna ng luntiang bukirin, siya ang hari ng mabubuting asal. Sa mga gabing malamig, habang natutulog si Jonah sa kanyang banig, tahimik na lumuluha si Goryo habang nakatingin sa buwan. Panginoon, bigyan niyo lang po ng magandang kinabukasan ang anak ko. Hindi ko na po hihiling pa ng para sa akin. Wala siyang kamalay-malay na sa mga darating na linggo, isang babae mula sa malayo, duguan, naliligaw at malapit ng mga anak ang dadaan sa kanyang palayan at magpapabago sa buong buhay niya. At mula sa kubong ito ng isang hamak na magsasaka, sisibol ang isang bagong kwentong pag-ibig, dangal at pagkakakilanlan na yayanig sa katahimikan ng baryo at ng buong Maynila. Madaling araw, ang langit ay madilim at ang kulog ay tila gumuguhit sa katahimikan ng bukirin. Sa bawat pagkidlat, parang saglit na nahahayag ang buong kabukiran. Ang mga tanim, ang kubo, ang pilapil, lahat ay basa at nilulunod ng ulan. Bit-bit ang sirang payong at may hawak na bayog ng gulay, naglalakad si Mang Goryo pauwi galing palengke. Basang-basa na ang kanyang kamiseta, pero ayos lang sa kanya. Sanay naman siyang mabasa sa ulan. Bahagi na ito ng kanyang buhay bilang magsasaka. Hindi na rin siya nag-abala ang sumilong sa mga kubol sa daan. Gusto na lang niyang makauwi agad upang mapahinga bago muling bumangon kinabukasan. Habang tinatahak niya ang masukal na bahagi ng pilapil na malapit sa ilog, napahinto siya sa isang mahinang daing na halos mawala sa lakas ng ulan. Tulong! Napakunot ang noo ni Goryo. Nilapitan niya ang pinanggagalingan ng tinig at sa pagliwanag ng isang kidlat ay nakita niya ang isang babae, nakalugmok sa putikan, duguan ang laylayan ng bestida at nanginginig sa lamig. Diyos ko, bulong ni Goryo. Dali-daling ibinaba ang bayong at lumuhod sa tabi ng babae. Miss, anong nangyari sa'yo? Nakita niyang ang babae ay buntis, malaki na ang tiyan at tila lumalabas na ang tubig. Ang kanyang mga hita ay may bahid ng dugo at ang mukha niya'y maputla, halos mawalan ng malay. Malapit na, ilalabas na niya, tulungan niyo po ako, sabi ng babae sa pagitan ng daing at hingal. Hindi na nag-isip si Goryo, agad niyang binuhat ang babae kahit pamadulas ang lupa at bumabaon ng kanyang mga paa sa putikan. Nasa kalagitnaan sila ng bukid, malayo sa barangay center at masyado ng gabi para makahanap ng tulong. Walang signal ang kanyang lumang cellphone. Tiisin mo lang, Hija. Kaunting tiis pa. Malapit na tayo. Aniya habang ipinupwesto ng maayos ang babae sa kanyang mga bisig. Pagdating sa kubo, agad siyang sumigaw sa anak na kagigising lang mula sa pagkakaidlip. Jonah, gumising ka. Kumuha ka ng banig at mga kumot. May babaeng kailangan ng tulong. Nagulat si Jonah sa eksena. Ang kanyang ama ay basang-basa. May buhat na babae na tila mawalan na ng ulirat. Tumakbo siya palabas ng silid, kinuha ang hinihingi ng ama at pinahiga ang babae sa papag sa tabi ng kalan. Naglagay sila ng makapal na kumot sa ilalim at pinunasan ang katawan ng babae. Tay, kailangan natin ng kumadrona, si Aling Presi. Sigaw ni Jonah habang nabibihis. Pero bahana sa kalsada, hindi ka makakatawid sa tulay. Ako na lang, tugon ni Goryo. Pero bago pa man makaalis si Goryo, napasigaw na ang babae. Ayan na! Hindi ko na kaya! Walang ibang pagpipilian. Tumakbo si Jonah sa bahay ni Aling Presi, kahit lumulusong sa baha at halos madapa sa madulas na daan. Si Goryo naman ay hinawakan ng kamay ng babae, nilalagyan ito ng malamig na bimpo sa noo at inaalo habang pinalilibutan ng kandilang inilawan niya. Konti na lang anak, malapit na. Sa loob ng 30 minuto, dumating si Aling Presi. Puno ng putik ang paa, dala-dala ang kanyang kahon ng gamit. Walang tanong-tanong, agad siyang pumasok at sinimulan ang pag-aanak. Goryo, pakitahuluan ng tubig.
Jonah, iabot mo sa akin ang mga malilinis na tela. Tahimik si Goryo. Nanonood siya mula sa gilid, parang binabalikan ang panahong ganito rin ang pinagdaanan ng yumaong asawa niya. Halos parehong sigaw, parehong pag-iyak, parehong takot na may halong pag-asa. Makalipas ang isang oras ng hirap, pinaligaya ng isang malakas na iyak ang maliit na kubo. Isang malusog na batang lalaki ang isinilang. Buhay siya, sambit ni Aling Presi. Pagod pero nakangiti. Malusog at ang nanay, ligtas rin. Napahinga ng malalim si Goryo. Parang nabunutan siya ng tinik. Si Jonah naman ay pinunasan ng luha habang hinahaplos ang maliit na kamay ng sanggol. Ang ganda niya, tay, wika ni Jonah. Napakaliit pero ang lakas ng iyak. Ilang sandali pa, nagkamalay na rin ang babae. Tinitigan niya ang sanggol na inilapit ni Aling Presi. Anak ko, mahina niyang sambit. Tawagin na lang muna natin siyang Maya, mungkahi ni Jonah, para may tangalan siya habang nagpapagaling. Tumamo si Goryo. Maya, bagay sa kanya. Nang gabi ring iyon, sa gitna ng ulan, inihanda ni Goryo ang maliit na silid sa kubo upang doon muna manuluyan si Maya at ang kanyang anak. Wala silang maraming gamit, pero isinuko nila ang pinakamaayos na utson. Inahiram ang mga lumang damit ng asawa ni Goryo at siniguradong may mainit na sabaw at lugaw sa bawat kainan. Tahimik si Maya, halos hindi umiimik maliban sa pagtingin sa anak. Kapag kinakausap, tumatango lang o simpleng salamat po ang sinasabi. Wala po akong maalala, ang tanging nasabi niya nang tanungin ni Goryo kung saan siya galing. Alam ko lang, kailangan kong tumakbo. At ngayon heto ako. Walang problema, iha, ani Goryo habang nililigpit ang pinagdainan nila. Ang mahalaga, ligtas kayo ng anak mo. Huwag kang magmadali, dito ka muna. Bahala na si Goryo sa inyo. Hindi na siya nag-uusisa pa. Hindi niya kailangan ng dahilan para tumulong. Para kay Goryo, sapat na ang makita ang isang buhay na nailigtas. Buhay na maaaring sirain ng ulan, ng lamig, ng takot pero ngayoy ligtas na sa kanyang kubo at sa ilalim ng malamig na gabi. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas ng kubo, nag-umpisa ang isang bagong kabanata sa buhay ng isang magsasakang walang hiniringing kapalit at isang misteryosang inang nawalan ng alaala na tila may dalang lihim na magpapabago sa tahimik na mundong kinagisnan ni Mang Goryo. Makalipas ang ilang araw matapos manganak si Maya, naging abala ang bawat isa sa loob ng maliit na kubo. Bagamat masikip, naging tahanan ito ng bagong buhay at bagong pag-asa. Ang sanggol na pinangalanan ni Jonah ng Eli ay naging liwanag sa bahay na dati ay punong-puno ng katahimikan. Umaga't gabi, maririnig ang mahihinang iyak ng bata, kasunod ng mga paghele ni Maya at ang masayang halakhak ni Jonah habang kinakalong ito. Ang lakas sumusunod ng batang to, parang gutom lagi, sabi ni Jonah isang hapon habang inaalalayan si Maya sa pagpapadede. Pasensya na po kayo, Jonah. Mahinang ngunit magiliw ang tinig ni Maya. Nanghihiram lang kami ng lugar, pero parang abala pa kami. Walang anuman, tugon ng dalagita habang sinasalina ng tubig ang tabo. Mas masaya nga po ngayon, parang may bago kaming kapatid. Tahimik lamang si Maya. Sa kanyang mga mata, bakas ang pagkalito. Tila may iniisip na malalim na hindi pa niya kayang bitawan. Bagamat ligtas na siya at ang kanyang anak, may bahagi ng kanyang pagkatao na tila laging may hinahanap o marahil may tinatakbuhan. Si Mang Goryo naman, kahit pagod sa pagtatrabaho sa bukid, hindi maiwasang mapangiti tuwing uuwi siya, makikitang may nag-aabang sa kanya sa bahay. Si Ili na kumikindat-kindat pa lang, si Jonah na nagtatalon upang salubungin siya, at si Maya na marahang tumatango bilang paggalang. Magandang hapon po, Mang Goryo, bai ni Maya, habang pinapalitan ng lampin ang anak. Magandang hapon din, Hija, tugon niya. Ayos ba ang pakiramdam mo ngayon? Mas magaan na po, sagot ni Maya. Nakakakilos-kilos na rin po kahit kaunti. Huwag mong madaliin, hindi mo kailangang bumawi agad. Aniya habang inilalapag ang mga kamatis at gulay na pinamili niya sa palengke. Ang mahalaga, gumagaling ka. Habang tumatagal, napapansin ni Jonah na tila may mga bagay na hindi maipaliwanag kay Maya.
Isang araw habang naglalabas sila sa mausapa, napansin ni Jonah ang kakaibang marka sa balikat ng babae. Isang maliit na tattoo. Isang letrang R sa gitna ng hugis korona. Ate Maya, usisa ni Jonah habang pinipiga ang nilabhang damit. Ano po yung tattoo nyo sa balikat? Napatingin si Maya sa kanyang balikat at bahagyang nanlaki ang mata. Para bang ngayon lang niya uli napansin iyon. Sandaling nanahimik bago tumugon. Hindi ko po alam, mahinang sagot ni Maya. Hindi ko nga alam na meron ako niyan. Siguro po galing kayo sa mayamang pamilya. Kasi parang sosyal yung design, parang may simbolo, pabirong sabi ni Jonah. Ngunit hindi tumawa si Maya. Sa halip, bigla siyang napayuko at tila nalungkot. Pasensya na po, hindi ko talaga maalala. Parang may pader sa loob ng ulo ko na hindi ko matibag. Aniya habang tinatapos ang pagbanlaw ng mga damit. Dahil sa usisero't matalino ring isipan, nagsimulang magtaka si Jonah. Gamit ang lumang tablet na ginagamit niya sa eskwela, nagsimula siyang magbasa-basa ng mga artikulo tungkol sa mga nawawalang tao. Isa sa mga gabi, habang natutulog si Maya at ang sanggon, sinubukan niyang mag-search ng babaeng buntis na nawawala, tattoo na R at corona at naaksidenteng babae sa Luzon. Isa sa mga artikulo ang tumama sa kanyang pansin. Amara Rosales, tagapagmana ng Rosales Group, nawawala matapos makita ang siraang sasakyan malapit sa bangin. Kalakip ng artikulo ang litrato ng isang babae na nakaputing bestida, maganda ang tindig at may markang tulad ng tattoo ni Maya sa balikat. Napakunot ang noo ni Jonah. Mula sa pagkakatitig sa screen, dahan-dahan siyang lumingon kay Maya na payapang natutulog sa papag habang yakap ang anak. Imposible, bulong niya. Pero ang mukha, kinabukasan, pinilit niyang huwag ipahalata ang kanyang kutob. Naging mas mapagmasid lamang siya. Pinagmasdan niya kung paano maglakad si Maya, ang tikas ng katawan, ang malumanay na galaw ng kamay kapag hinahawakan si Ellie. Iba ito sa mga karaniwang babaeng nakita na niya sa baryo. May edukasyon si Maya, may finesse, may pinanggalingang may kultura. Nang araw ring iyon, napagdesisyonan ni Maya na tumulong na sa gawaing bahay. Tinulungan niya si Mang Goryo sa pag-aalaga ng mga tanim, habang si Jonah ay pumunta sa eskwelahan. Hindi mo na kailangang magbanat ng buto, ani Goryo habang pinapasan ang isang timba ng tubig. Kakagaling mo pa lang, baka mapilayan ka. Hindi po ako mapakali sa loob lang ng bahay, sagot ni Maya. Mas gusto ko pong makatulong. Habang nagtatanim ng mga bagong punla, natutong muli si Maya sa galaw ng lupa. Tila may alam siya sa mga proseso ng pagtatanim, kahit hindi niya sigurado kung paano niya iyon nalaman. Dapat po 2 dangkal ang pagitan, aniya, habang tinuturo ang tamang pagsingit ng buto ng okra. Napatingin si Goryo. Aba, parang sanay ka sa ganito. Maya ay ngumiti lang, pero sa loob niya ay nagtataka na rin siya sa sarili. Tuwing gabi, habang nagpapahinga sa ilalim ng ilawan, nakaupo si Maya sa tabi ni Ellie at nagmamasid kay Mang Goryo na pinapanday ang sirang upuan. Sa katahimikan ng gabi, nararamdaman niya ang kakaibang init sa puso. Para bang hindi na siya ganap na dayuhan sa pamilyang ito. Hindi ko man maalala kung sino ako, bulong niya sa sarili. Pero nararamdaman kong dito, ligtas ako. Sa kabila ng kawalan ng alaala, unti-unting nabubuo sa puso ni Maya ang tiwala at pagmamahal sa mga taong kumukupkup sa kanya. Hindi niya alam kung gaano pa katagal bago mabuo muli ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Pero sa ngayon, sapat na ang katahimikan, ang pagtanggap at ang maliit na kubong tinatawag na pansamantalang tirahan na sa puso niya'y nagsisimula ng maging tahanan. Isang maulang gabi na naman. Sa labas ng kubo, ang mga patak ng ulan ay tila musikang matagal ng bahagi ng gabi sa bukid. Ngunit sa loob ng bahay ni Mang Goryo, isang kakaibang panaginip ang gumising kay Maya. Sa kanyang pud-idlip sa tabi ni Ellie, tila naramdaman niyang siya'y nasa isang malawak na mansyon. Puti ang mga haligi, marmol ang sahig at may hagdang kahoy na inukitan ng magagarbong disenyo. Sa itaas ng hagdan, may isang lalaking galit na galit, sumisigaw habang may hawak na telepono.
Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana, ngunit sa likod ng anyo nito ay may aninong nagpapakaba. "Amara, huwag mong kalimutan kung sino ka," sigaw ng lalaki sa kanyang panaginip. "Hindi mo kami matatakasan." Bigla siyang napabalikwas. Pawis na pawis at hingal na hingal si Maya. Hinaplos niya ang kanyang dibdib, tila sinusubukang pakalmahin ang pusong kumakabog sa takot. Paglingon niya, mahimbing pa ring natutulog si Ellie. Pinunasan niya ang kanyang noo, saka dahan-dahang tumayo upang uminom ng tubig. Sa mga susunod na araw, naging madalas ang mga ganitong bangungot ni Maya. Parang pira-pirasong eksena mula sa isang buhay na hindi niya maalala. Minsan ay isang hardin na puno ng rosas, minsan ay may babaeng tumatakbo habang may humahabol sa kanya. Tuwing magigising siya, mas tumitindi ang kanyang kaba at mas lumalalim ang kanyang pagkalito. Sa gitna ng kanyang pagtataka, dumating ang isang araw na binigyan siya ni Jonah ng isang lumang biyaryo na nahukay nito sa ilalim ng mga gamit sa eskwela. "Ate Maya," wika ni Jonah habang nilalapag ang diaryo sa lamesa. "Nakakita ako ng artikulo tungkol sa isang nawawalang babae. Tingin ko, parang ikaw po." Nagulat si Maya. Tinitigan niya ang larawan. Isang babaeng nakabestida, nakatayo sa harap ng podium. May kakaibang tikas at anyo. Ang headline, "Tagapagmanang si Amara Rosales, nawawala matapos ang misteryosong insidente sa Batangas." Maya napapitlag. Para bang may nagliyab sa kanyang utak. Ang pangalang iyon, Amara, pangmilyar na bulong mula sa nakaraan. "Hindi ko alam." Mahina niyang tugon. "Pero parang narinig ko na ang pangalang Amara. At yung mukha, parang ako nga. May tattoo po siya sa balikat, Ate Maya." Dagdag ni Jonah. "Katulad nung sa inyo, yung letrang R na may korona." Hindi agad nakasagot si Maya. Sa halip, tumayo siya at lumabas ng bahay. Tinungo ang may sapa kung saan siya madalas mag-isa. Doon, tahimik siyang umupo sa isang batong malapit sa tubig. Iniisip ang posibilidad na siya nga si Amara Rosales. Isang tandapagmana, isang anak ng mayaman, isang babaeng hinahanap ng buong bansa. Kinabukasan, habang naglalabas si Maya sa ilog, nilapitan siya ni Mang Goryo. "Maya," sabi nito, habang naupo sa isang malaking pato, "napapansin kong parang may bumabagabag sa'yo. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong alalahanin ang lahat agad-agad. Pero kung sakaling kailangan mong magsabi ng kahit ano, andito lang kami ng anak ko." Tumango si Maya. "Salamat po, Mang Goryo. Sa totoo lang, marami po akong tanong sa sarili ko. Pakiramdam ko, hindi ko lang basta naligaw, parang may tumakas ako, parang may humahabol." "Hindi mo kailangang matakot dito," tugon ng matanda. "Wala kang dapat o pangamba habang andito ka sa kubo ko." Unit hindi matigil ni Maya ang kanyang mga tanong. Sa gabi, muli siyang nanaginip ng isang sasakyan na tumatakbo sa madilim na kalsada, ng sigawan sa loob ng isang opisina, ng alahas na inilalagay sa kanyang leeg habang pilit siyang pinapangiti ng isang estrangherong lalaki. Sa gitna ng lahat ng ito, isang araw habang nagbubuklat ng libro si Jonah sa paaralan, muling bumasa siya ng artikulo tungkol sa Rosales Group, isang malawak na kumpanyang pagmamay-ari ng pamilyang Rosales, na kilala sa larangan ng agrikultura, real estate, at social development. Ayon sa balita, nawawala si Amara Rosales, angkay sa isang anak ng CEO nitong si Don Roman Rosales. Matagal nang naghahanap ang pamilya ng sagot. May reward pa na 1,000,000 piso para sa sino mang makapagbigay ng impormasyon tungkol kay Amara. Ngunit kahit na may ganoong halaga, tila walang nakakapagsabi kung nasaan siya. Pag-uwi ni Jonah, ipinakita niya muli ito kay Maya. "Tingnan niyo po ito, parang tugma sa mga panaginip ninyo, hindi ba?" Pinagmasdan ni Maya ang litrato ni Don Roman. Isang lalaking may mahigpit na mukha, pero may lungkot sa mga mata. Sa likod ng litratong iyon, biglang sumulpot sa alaala ni Maya ang tinig ng lalaking sumisigaw sa kanyang panaginip. "Hindi mo kami matatakasan, Amara." Napahawak siya sa sentido, napatigil at dahan-dahang napaupo. "Amara," mahina niyang bulong. "Ako si Amara?" Nagkatinginan sina Jonah at Mang Goryo na noon ay kagagaling lang sa taniman. Tahimik ang paligid, ngunit parang may bigat sa hangin. Hindi pa man sigurado si Maya sa lahat.
Unti-unti na siyang nilalapitan ng katotohanan. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang may mas malalim na dahilan kung bakit siya narito sa kubo ng isang magsasaka. At kung siya nga si Amara Rosales, bakit siya tumatakas? Kanino? At bakit hindi niya maalala ang lahat? Isang gabing tahimik. Habang pinapaliguan niya si Ellie, biglang nagsalita si Jonah. Ate Maya, kung kayo po talaga si Amara, tagapagmana ng 1 bilyong pisong kumpanya, ano pong gagawin niyo kapag bumalik na ang alaala niyo? Hindi agad nakasagot si Maya. Pinunasan niya ang sanggol at saka ito kinarga, hinalikan sa noo at mahigpit na niyakap. Hindi ko po alam, tugon niya. Pero ang sigurado, kahit ano pa ang totoo, hinding-hindi ko iiwan ang anak ko. At hinding-hindi ko ring kakalimutan ang mga taong tumanggap sa akin, kahit wala akong pangalan. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay nakasilip sa gitna ng ulap, unti-unting lumilinaw sa kanyang puso ang panibagong direksyon ng kanyang buhay. Isang buhay na mas mahirap, mas magulo, ngunit mas totoo sa isang marangyang bahay sa Maynila, sa tuktok ng isang matarik na burol. Nakaupo si Don Roman Rosales sa kanyang leather na upuan, tahimik na nakatitig sa portret ng isang batang babae na may mahahabang buhok, nakaputing bestida, at may matamis ngunit malungkot na ngiti. Sa ilalim ng larawan, nakaukit ang pangalang Amara Isabel A. Rosales. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mawala si Amara, at sa bawat araw na lumilipas, palalim ng palalim ang lungkot at pagkagapi sa puso ni Don Roman. Kahit paulit-ulit siyang sinasabihan ng mga kapamilya at mga kasosyo sa negosyo na tanggapin na ang sinabit ng anak, patuloy siyang umaasa. Hindi pa siya patay, mariin niyang wika isang gabi habang kausap ang kanyang abogadong si Attorney Jimenez. Hanggat walang katawan, hanggat walang tiyak na ebidensya, anak ko siya. Nararamdaman ko, buhay si Amara. Don Roman, maingat na tugon ng abogado. 6 na buwan na po. Ang sasakyan niya'y nahanap sa paanan ng bangin. At may mga bakas ng dugo. Walang bangkay, ulit ni Don Roman. Hindi ako tanga. May naganap na hindi natin alam. Tahimik ang abogado. Alam niyang walang makakumbinsi sa matandang Rosales. At sa puso rin niya may bahid ng pagdududa. Lalo't bigla na lang naglaho si Amara sa gitna ng gabing puno ng argumento sa loob ng mansion. Matatandaan noong gabi ng pagkawala, may matinding alitan sa pagitan ni Amara at ng kanyang ama. Ito ay may kaugnayan sa kasunduan ng pamilya sa isang arranged marriage para kay Amara. Isang politikal at financial alliance ang gusto ni Don Roman sa pakikipagkasundo sa pamilya ni Greg Sarmiento, anak ng senador at CEO rin ng isa sa malalaking kumpanya sa Luzon. Hindi ko siya mahal, Papa, umiiyak na sabi noon ni Amara habang binabasag ang wine glass sa harap ng kapag. Hindi ako produkto ng negosyo ninyo. Tao ako. Ako ang ama mo at alam ko kung ano ang makakabuti sa iyo. Galit na tugon ni Don Roman. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Kung ganyan din lang ang buhay ko sa piling nyo, mas mabuting mawala na lang ako. At iyon nga ang huli nilang pag-uusap. Ilang oras matapos ang pagtatalo, natagpuang wala na sa kanyang kwarto si Amara. Nawawala ang kanyang cellphone, bag, at ilan sa kanyang mga personal na gamit. Ilang araw ang nakalipas, natagpuan ang kanyang SUV na nabangga sa gilid ng isang bangin sa Batangas. Basag ang windshield at may kaunting bahid ng dugo sa upuan, ngunit walang bakas ng katawan. Walang saksi, walang camera footage, walang ulat ng tumulong. Doon nagsimula ang pagkabalisa ni Don Roman. Tinawag niya ang mga tauhan, pinagalaw ang media, nagpaimbestiga sa NBI at nag-anunsyo ng reward. Ngunit kahit isang bakas, walang lumitaw. Si Greg, ang lalaking napilitang ipakasal kay Amara, ay tila ba nagdadalamhati rin. Ngunit lingid sa lahat, may itinatago itong lihim. Sa loob ng kanyang opisina, isang gabi habang nag-iisa, nilabas niya mula sa drawer
ang isang lumang cellphone na may basag na screen. Kung hindi mo ako pinagtaksilan, hindi sana umabot sa ganito. Mahinang bulong niya habang tinitipigan ang picture nila ni Amara sa screen. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Hindi sa ganyang paraan. Sa isang lumang video na nakasave sa cellphone, makikitang umiiyak si Amara habang kinukunan ito ni Greg. Hindi kita papakasalan, Greg. Hindi ako papayag. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo, tugon ni Greg. Kapag hindi ka sumunod, baka mapahamak ka pa. Hindi mo ako pag-aari. Biglang namatay ang video. Itinago ni Greg ang cellphone at tumingin sa bintana. Alam niyang maraming hindi alam ang pamilya Rosales. At habang lumilipas ang mga buwan, mas lalong lumalayo sa kanila ang posibilidad na mabunyag ang totoo. Samantala, sa opisina ng Rosales Group, pilit na pinapatakbo ni Don Roman ang kanilang negosyo sa kabila ng pagkawala ng anak. Si Amara lang kasi ang pinili niyang maging tagapagmana. Walang ibang anak si Don Roman at sa tagal ng panahon, si Amara lang ang itinuring niyang buhay, pamilya at dahilan ng kanyang pagsusumikap. Habang tumatagal, napilitan siyang magtalaga ng pansamantalang tagapamahala sa kanilang mga negosyo. Isang pinsan niyang si Raymond na may sariling ambisyon para sa kumpanya. Kapag hindi na bumalik si Amara, sambit ni Raymond sa kanyang asawa habang nasa kotse. Malaki ang posibilidad na mapunta sa atin ang pamumuno sa Rosales Group. Pero paano kung biglang bumalik? Usisa ng babae. Matagal nang nawawala. Kung sakaling buhay pa siya, bakit hindi siya nagpapakita? Baka patay na nga. At kapag opisyal nang idineklara, tayo na ang susunod. Hindi alam ni Don Roman na kahit sa sariling pamilya ay may nag-aabang sa pagbagsak ng kanyang pananalig. Sa bawat hakbang, binabantayan siya, binibilang ang mga araw, hinihintay ang pagbitiw ng pag-asa. Ngunit kahit kailan, hindi nawala sa puso ni Don Roman ang paniniwalang hindi pa tapos ang kwento ng kanyang anak. Isang araw, habang nasa study room siya, may nilabas siyang lumang kahon. Ito niya itinatago ang mga sulat at alaala ni Amara. May isa roong maliit na kartulina na may guhit ng batang Amara. Maliit pa ito noon, may hawak na bulaklak at sa likod ng drawing ay may sulat. Para kay Papa, pangako ko kahit anong mangyari, babalik ako. Napaiyak si Don Roman. Hinaplus niya ang papel at bumulong. Bumalik ka, anak. Nasaan ka man, bumalik ka. Sa di niya alam na dako ng Nueva Ecija, isang babae ang nagsisimulang balikan ang kanyang alaala. At sa bawat panaginip, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang tahanan iniwan niya. Sa bawat halik niya sa noo ni Ellie, mas lalong tumitibay ang pakiramdam niyang siya ay higit pa kay Maya, na siya ay si Amara Rosales, anak ng lalaking patuloy na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Mainit ang sikat ng araw na iyon sa baryo. Maghapon nang nagbubungkal ng lupa si Mang Goryo sa kanyang palayan. Bitbit ang asarol at ang kanyang lumang sombrero. Halos di na niya namalayang nagtatanghali na, kaya't nagpasya siyang umuwi muna upang magpahinga. Sa may laylayan ng Pilabil, napansin niya ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na t-shirt, may dalang mga kagamitan, pala, tubo at ilang sako ng binhi. Nagtaka si Goryo. Wala siyang binigyan ng pahintulot para tumapak sa kanyang lupain. Lalong nag-alala nang mapansin niyang isa sa mga lalaki ay may suot na lanyard na may tatak, Marcelo Agro Holdings. "Hoy!" sigaw niya habang palapit. "Anong ginagawa niyo rito?" Isa sa mga lalaki ang lumapit, palad sa bulsa, malamig ang ngiti. "Inuumpisahan lang ho namin ang utos ni Don Marcelo. Ipaplow na ho ito. Magtatanim kami ng tubo rito." Napasapu sa ulo si Goryo. Teka, baka naliligaw kayo. Lupa ko ito. Nasa titulo ko. Hindi ito sa Marcelo." "Hindi ho kami naliligaw. May order ho. May deed of sale na raw ho ito. Binili na raw ho." "Hindi ako pumirma ng kahit anong dokumento. At wala akong ibinenta." Galit na tugon ni Goryo. Nagkumpulan ang mga kalalakihan. Isa sa kanila ang lumapit at maangas na nagsalita. "Kung may problema ho kayo, sa munisipyo kayo magreklamo. Kami sumusunod lang sa utos."
Hindi na nakatiis si Goryo. "Huwag niyong gagalawin ang lupa o! Lumayas kayo rito!" Nagsimula ang tensyon. Pilit siyang itinulak ng isang lalaki, dahilan upang mapaupo siya sa matigas na lupa. Ilang sandali pa, dumating si Jonah at si Maya, sakay ng kariton. Agad nilang nilapitan si Goryo. "Pai!" sigaw ni Jonah habang inaalalayan ang ama. "Ano pong nangyari?" Tinatangkang agawin ng mga tauhan ni Don Marcelo ang lupa. Anang matanda, habang pinapahid ang pawis sa noo. "Hindi pwede to," mariing wika ni Maya. "Kahit ako, alam kong walang karapatang basta-bastang sakupin ang lupang may titulo. Baka may peke silang papel," bulong ni Jonah. "Kailangan nating kumilos." Kinabukasan, dumiretso sila sa munisipyo upang magsaliksik. Doon nila nakaharap si Kapitan Renato, isang lalaking kilala sa pagiging sunod-sunuran kay Don Marcelo. Pinakita nito ang sinasabing deed of sale, pero nang suriin ni Maya, halata ang kakulangan. Wala ang pirma ni Mang Goryo at higit sa lahat, mali ang spelling ng pangalan. "Hindi ito legal," mariing sabi ni Maya. "Ito'y peke. E di patunayan niyo sa korte." Sagot ni Kapitan Renato, hindi man lang nagtago ng panig. Hanggat walang TRO o kahit anong legal na kautusan, may karapatan silang gamitin ang lupa. Yun ang nakasaad sa dokumento. Sumiklab ang galit ni Jonah. "Alam po naming nabayaran kayo, pero hindi kami papayag." Umuwi silang mag-aama na may mabigat na damdamin. Kinausap ni Maya ang ilang kapitbahay at kasamang magsasaka. Kailangan nilang ipaglaban ng lupa hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong baryo. Sa mga nagdaang taon, isa-isa nang nawawala ang mga lupang sakahan, napapalitan ng tubo o warehouse. Si Mang Goryo na lamang ang matapang na hindi nagpapatalo. "Hindi ko hahayaang mapunta sa Marcelo ang lupang ito," wika ni Goryo. "Kahit itaya ko pa ang buhay ko." Noong sumunod na linggo, nagkaroon ng pagtitipon sa kapilya. Ipinatawag ni Jonah ang mga kabataang lider, mga magsasaka, at ilang ina na umaasa rin sa lupain. Si Maya ang nagsilbing tagapagsalita. "Hindi po ako taga rito, pero nakita ko kung gaano kahalaga ang lupang ito sa buhay ng bawat isa. Ang lupa ay hindi lang pag-aari. Ito ay kabuhayan, kasaysayan at dangal." Tumango ang mga tao. May ilan sa kanila ang may duda pa rin, ngunit karamihan ay nagsimulang manindigan. Nagboluntaryo ang isang guro sa barangay na ipaskil sa mga paaralan at palengke ang tungkol sa mapanlinlang na deed of sale. Si Jonah ay nangalap ng mga lumang kopya ng titulo. Si Mang Goryo ay personal na tumumo sa Register of Deeds sa bayan para makakuha ng certified copy. Ngunit bago pa man makumpleto ang mga dokumento, isang gabi ay muling bumalik ang mga tauhan ni Don Marcelo. Tulog na sana ang lahat sa bahay ni Mang Goryo nang marinig nila ang kaluskos sa labas. Tumayo si Maya, pinulot ang itak na nakasabit sa pintuan. Si Mang Goryo at Jonah ay sumunod. Paglabas nila, nakita nilang sinira ang bahagi ng irigasyon. Sinabotahe ang maliit na kanal na nagbibigay ng tubig sa palayan. "Hoy!" sigaw ni Goryo. "Anong ginagawa niyo riyan?" Tumakbo ang mga anino sa dilim, ngunit di sila umabot. Naiwan ang patunay ng paninira. Putol ang mga tubo, nabutas ang sako ng binhi. Kinabukasan, napilitan silang ihinto ang taniman. Hindi sapat ang tubig mula sa ulan, at kung magtutuloy sila, baka malugi lamang. "Paano na ang ani natin, Tay?" naluluhang tanong ni Jonah. "Makakahanap tayo ng paraan," sagot ni Goryo. Pero sa totoo lang, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Ilang taon na ang kanyang itinaya para sa lupang iyon. Ngayon, unti-unting inaagaw. Napansin ni Maya ang paghihirap ni Goryo. Lingid sa lahat, nagdesisyon siya na magsimula ng lihim na plano. Gamit ang limitadong natatandaang koneksyon at pangunawa sa batas, sinimulan niyang isulat ang detalye ng kaso. Isinama ang mga ebidensyang hawak nila at lihim na sinulatan ang isang abogadong dati niyang kakilala mula sa Maynila. Bagamat di pa rin buo ang kanyang alaala, naramdaman niyang may dapat siyang gawin. Hindi tayo papayag na manakawan. Bulong niya sa sarili habang inilalagay sa sobre ang sulat. Hindi lang ito tungkol sa lupa, ito ay laban para sa mga taong hindi kayang magsalita. At sa pagkakataong ito, hindi ko sila pababayaan. Sa katahimikan ng baryo, sa likod ng ulan at lupa,
Isang apoy ang unti-unting nabubuhay, apoy ng paglaban, ng paninindigan at ng muling pagbangon. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo sa baryo. Habang patuloy ang banta ni Don Marcelo sa lupa ni Mang Goryo, unti-unti ring nagising ang damdamin ng buong komunidad. Hindi lang si Goryo ang nagigipit. Isa-isang kinukuha ang mga lupain sa paligid ng kanyang bukid. Isa-isang pinipilit ng Marcelo Agro Holdings ang mga magsasaka na lumagda sa mga mapanlinlang na kontrata kapalit ng paunang bayad na hindi man lang sasapat sa panghabang buhay nilang kabuhayan. Ayaw na naming mawalan pa ng lupain, wika ng matandang si Mang Celo, isang kapitbahay ni Goryo. Hindi kami mayaman pero may lupa kami. Yan lang ang kayamanan naming minana sa lolo't lola namin. Naging pangunahing tagapagsalita si Jonah sa mga pagtitipon ng kabataan sa baryo. Sa kabila ng kanyang murang edad, ramdam ng lahat ang kanyang tapang at paninindigan. Sa lumang covered court ng eskwelahan, kung saan sila unang nagpulong, pinangunahan niya ang isang forum ukol sa karapatang panglupa. Hindi po ito laban lang ng pamilya namin. Mariin niyang wika sa harap ng mga kabataang estudyante, guro at ilang matatandang residente. Ito po ay laban ng lahat ng magsasaka sa baryo natin. Kung makukuha nila ang lupa namin ngayon, susunod na po kayo. Isa-isa tayong mawawala. Pero anong magagawa natin, Jonah? Tanong ng isa sa mga dumalo. Malalakas silang tao, may abogado, may koneksyon. Tayo, wala. Pumayo si Jonah, hawak ang papel ng kasong pinaghahandaan ni Maya. May boses tayo, at kapag nagsama-sama tayo, kahit sinong mayaman, kahit sinong makapangyarihan, kaya nating labanan. Ang kailangan lang natin ay pagkakaisa at katapangan. Sa mga salitang iyon, unti-unting bumalot ang inspirasyon sa mga nakikinig. Nagbigay ng donasyon ang ilang guro para makapagpagawa ng legal advice. Ilang tricycle driver ang nagsabing handa silang magsilbing tagadala ng sulat at abiso sa mga karatig barangay. At ang mga nanay sa palengke, gumawa ng panibagong rota upang masustentuhan ang mga kabataang voluntaryong sumusuporta sa kampanya laban sa land grabbing. Ilang araw matapos ang pagtitipon, dumating si Attorney Lucas, isang batang abogado mula sa NGO na tumutulong sa mga kaso ng lupaing inaagaw sa mga probinsya. Siya ay nirefer ni Maya mula sa lihim na sulat na kanyang ipinadala, isang pangalang tila pamilyar sa kanya, ngunit hindi pa niya lubusang maalala kung saan sila nagkakilala. Maaliwalas ang mukha ni Attorney Lucas at may bitbit siyang makapal na folder na puno ng dokumento. Gandang hapon po, bati niya kay Goryo at Maya nang dumating siya sa kubo. Ako po si Lucas Ramos, abogado mula sa Karapatan sa Sakahan Foundation, na iparating po sa amin ang kalagayan ninyo dito. Nagpakilala si Jonah, tuwang-tuwa sa pagdating ng tulong. Hindi lang po kami ang nangangailangan ng tulong, Attorney Lucas. Buong baryo po namin ang unti-unting sinasakal ng mga proyekto ni Don Marcelo. Tinanggap ni Goryo ang kamay ni Lucas at sinabing, "Kung totoo ngang kaya ninyo kaming ipagtanggol, buong puso akong nagpapasalamat. Matagal na naming hinihintay ang pagkakataong ito." Pinag-alalan ni Lucas ang dokumentong hawak ni Maya, pati na rin ang peking deed of sale na galing sa kampo ni Don Marcelo. Tiningnan niya ang certified true copy ng titulo at ilang mga testamento mula sa mga nakatapandang residente. Malinaw na may sabwatan dito sa local government at kay Don Marcelo, ani Lucas. Pero kailangan nating i-build ang kaso ng maayos. Kailangan ng testimonya, larawan ng pinsala at listahan ng mga pamilyang nawalan ng lupa. Makakaasa po kayo, Attorney Lucas, tugon ni Maya. Bubuuin po namin yan. Sa bawat araw na lumilipas, naging abala ang buong komunidad. Si Jonah ay nanguna sa pagkolekta ng mga pirma at mga sworn statements. Si Maya naman ang gumawa ng mga dokumento. Ginamit ang kaalaman niyang hindi pa rin niya maipaliwanag kung saan niya nakuha. Si Mang Goryo, kahit may edad na, ay nag-iikot sa mga bahay upang ipaliwanag sa mga kapwa magsasaka ang layunin ng kaso. Kung hindi tayo maninindigan ngayon, wika niya,
baka wala ng lupang matitira sa mga anak natin bukas. Habang lumalakas ang kilusan sa baryo, unti-unti ring napapansin ni Attorney Lucas ang kakaibang pagkatao ni Maya. Sa isang gabi ng paghahanda ng mga dokumento, napansin niya ang estilo ng pagsusulat ni Maya, malinis, legal, at halos katulad ng mga dokumentong hinahawakan sa mga law firm sa syudad. Miss Maya, aniya habang tinititigan ang mga papen, nag-aral ka ba ng law? Napatingin si Maya. Hindi po, hindi ko po alam, pero parang natural na lang po sa akin ang mga ganitong bagay. Nag-isip si Lucas. Kung hindi pa buo ang alaala mo, baka may pinanggalingan ka na higit pa sa iniisip mo. Mumiti si Maya, pilit na itinago ang bigat sa kanyang dibdib. Siguro po, pero sa ngayon, ang mahalaga, matulungan ko po ang mga taong tumanggap sa akin kahit wala akong pangalan. Sa dami ng pagkilos sa baryo, hindi na nakatiis ang kampo ni Don Marcelo. Isang umaga, may dumating na liham sa bahay ni Gregorio. Isang formal na paabiso ng eviction mula sa di umanong bagong may-ari ng lupa. Ipinaskil ito sa pintuan ng kubo, kasabay ng panggigipit sa ilang karapig na pamilya. Ngunit sa halip na matakot, lalong nag-alab ang tapang ng mga tao. Sa mismong araw ng eviction, hindi bababa sa 50 residente ang nagtipon sa bukid ni Gregorio. May dalang placard, may pakpak ng saging bilang panangga sa araw, at may iisang sigaw, ang lupa ay buhay. Ang lupa ay hindi binibili, pinaghihirapan. Maging si Attorney Lucas ay sumama sa kanila. Nagsampa ng temporary restraining order sa korte at agad na ipinadala sa lokal na hukuman. Sa gabing iyon, habang tahimik ang lahat sa kubo, kinausap ni Maya si Gregorio. Hindi ko man alam pa ng buo kung sino talaga ako, pero sigurado akong may dahilan kung bakit ako napadpad dito. At kung iyon ay para tulungan kayong ipaglaban ang lupa nyo, handa akong gawin iyon hanggang dulo. Hinawakan ni Gregorio ang kamay ni Maya at tumango. Hindi ka na namin itinuring na dayuhan, Maya. Isa ka na sa amin. At sa simpleng kubong iyon, sa gitna ng mga magsasaka, isang kilusang sinimulan ng isang amang nagbubungkal ng lupa, isang anak na nagtatanggol ng bayan, at isang inang walang pangalan, ay unti-unting nagiging apoy ng pagbabago. Isang malamig at maulap na hapon, nakaupo si Maya sa balkonahe ng kubo, yakap-yakap si Ellie habang pinapatulog ito. Sa kanyang harapan, tahimik ang paligid, pero sa kanyang isipan, maingay ang mga tanong. Paulit-ulit bumabalik sa kanya ang pangalan, Amara Rosales. Ang pangalang iyon na nakita niya sa dyaryo, ang larawang tila siya ang nasa larawan, at ang markang R na nasa kanyang balikat. Tila isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang diwa, subalit kulang pa rin ng ilang bahagi upang lubos na makilala ang sarili. Habang inihele niya ang anak, biglang dumating si Attorney Lucas. Hawak nito ang ilang papel at isang tablet na may laman na balita. Maya, aniya, may gusto akong ipakita sa iyo. Kanina ko lang nahanap ito habang nire-research ang pamilyang Rosales. Lumapit si Maya, iniupo si Ellie sa duyan at tiningnan ang ipinapakita ni Lucas. Sa screen ng tablet, nandoon ang isang news video clip. Ipinapakita ang isang press conference sa loob ng isang malaking gusali. Nasa gitna si Don Roman Rosales, matanda na, may maputing buhok, pero matatag ang tindig. Sa ngalan ng pamilyang Rosales, wika ni Don Roman sa video, ako po ay nananawagan sa silumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa aking anak na si Amara Isabel Rosales. Mula po noong araw na iyon, hindi na siya nakita. Ang aming pamilya ay nag-aalok ng 1,000,000 piso bilang pabuya. Hindi po kami titigil hanggat hindi namin siya muling nayayakap. Biglang kinabahan si Maya. Umangat ang kanyang kamay, tila gustong hawakan ng screen, at napalunok siya ng laway. May parte sa loob niya na tila kinikiliti ng emosyon. Parang kilala niya ang lalaking iyon, ang tinig, ang anyo, ang pamamaraan ng pagsasalita. Para siyang batang naghahanap ng ama sa isang mataong lugar. Siya ang nasa panaginip ko.
Mahinang sambit niya. Siya ang sumisigaw. Amara, hindi mo kami matatakasan. Napatingin sa kanya si Ate Lucas. Maya, may posibilidad ba na ikaw nga si Amara? Napaupo si Maya sa kawayan na bangko, natayuko at nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam, pero paulit-ulit bumabalik sa panaginip ko ang isang mansyon, hagdang kahoy, puting kurtina at isang boses ng lalaking iyon. Ang galit niya, ang lungkot niya, at parang ako talaga ang tinatawag niyang Amara. Tahimik si Lucas. Nilapitan niya si Maya. Inilagay ang tablet sa lamesa at pinatong ang isang folder. Nagpa-schedule ako ng konsultasyon sa isang neurologist na may background sa trauma-induced amnesia. May posibilidad kasing pinoprotektahan ng utak mo ang sarili mo, kaya hindi mo maalala ang lahat. Napatingin si Maya sa abogadong tila mas higit pa ang malasakit sa kanya kaysa inaasahan niya. Kung sakali, kung totoo ngang ako si Amara, bakit ako tumakas? Bakit ako nasangkot sa ganong sitwasyon? At sino ang ama ng anak ko? Hindi na sumagot si Lucas. Sa halip, inilabas niya mula sa folder ang ilang litratong pinapadala ng isang kaibigan niya mula sa Maynila. Mga larawang nagpapakita kay Amara habang nasa isang kasiyahan, kasama ang isang lalaking matangkad, moreno at mukhang nasa late 20s. Sa caption sa ilalim, Amara Rosales with fiancé Greg Sarmiento at the launch of Rosales Estates, Tagaytay. Napakurap si Maya. May saglit na pananahimik. At sa isang iglap, parang biglang bumalik sa kanya ang isang eksena. Isang gabi ng sigawan, ng pag-iyak, ng pagmamakaawa. Hindi mo ako pwedeng ikulong, Greg. Isang tinig sa kanyang isip. Hindi mo ako pag-aari. Napahawak siya sa sentido, nanginginig habang nanlilim ang paningin. Lumapit si Lucas, inalalayan siya. Kalma ka lang, Maya. Kung ayaw mong ituloy ang pagkilalang ito, iintindihin ko. Pero kung gusto mong malaman ang totoo, tutulungan kita. Maya ay tahimik na tumango. Hindi na siya makakatakas sa katotohanan. Hindi na siya pwedeng manahimik habang unti-unting lumilinaw ang lahat. Sa mga sumunod na araw, sumailalim si Maya sa isang konsultasyon sa doktor. Sa tulong ni Lucas, ipinakita nila ang mga panaginip, reaksyon sa ilang mukha, at mga ebidensya ng hindi maipaliwanag na kaalaman ni Maya sa legal at corporate matters. Iminungkahi ng doktor na isagawa ang isang trauma-based memory retrieval therapy. At sa gitna ng prosesong iyon, unti-unti nang bumalik ang alaala ni Maya. Naaalala niya ang mansyon, ang mga kasambahay, ang mahigpit ngunit mapagmahal na ama. Naaalala niya rin ang pagtutol sa kasal na pilit ipinasok sa kanya. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang pagtakas niya mula sa bahay. Ang gabi ng bagyo, ang pagkabangga ng kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada, at ang paglalakad niya sa gitna ng ulan habang pinipigilan ang pagsilang ng sanggol. Hindi aksidente ang lahat, bulong ni Maya sa sarili, habang karga si Ili sa ilalim ng punong mangga sa likod ng kubo. May nagtangkang patayin ako, pero nabuhay ako. At ngayon, kailangan kong malaman kung bakit. Paglingon niya, nakita niya si Mang Goryo at si Jonah na masayang nagtutulungan sa pagbubungkal ng lupa. Sa kabila ng lahat ng katotohanang kanyang natuklasan, ramdam pa rin niya ang seguridad at pagmamahal sa piling ng mga taong ito. Lumapit si Jonah, may dalang sariwang buko, at iniabot ito sa kanya. Ate Maya, okay ka lang? Ngumiti si Maya. Oo, Jonah. Mas okay ako ngayon kaysa dati. Unti-unti ko nang naiintindihan kung sino ako. Pero kahit ano pa ang totoo, hindi magbabago ang pasasalamat ko sa inyong lahat. Turing na po namin kayong pamilya kahit hindi kayo taga rito, sagot ni Jonah, sabay ngiti. Pamilya ko na rin kayo, sagot ni Maya. At kahit ano pa ang kaharapin ko sa Maynila, hindi ko kayo iiwan. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Ellie, ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Pangan ang isang larawan ng kanyang anak, at sa wakas ay bumulong sa kanyang sarili sa unang pagkakataon ng may katiyakan. Ako si Amara Rosales at handa na akong harapin ang katotohanan.
Umaga pa lang ay tila mabigat na ang simoy ng hangin. Nasa balkonahe si Maya. Bukat si Ellie na tahimik na nakadantay sa kanyang balikat habang pinagmamasdan ang papalapit na ulap sa silangan. Hindi niya alam kung bakit, pero may kutob siyang may hindi magandang darating. Ngayong buo na ang kanyang alaala bilang Amara Rosales. Unti-unti na rin niyang nararamdaman ang bigat ng mga nakaambang panganib. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa anak niyang si Ellie at sa pamilyang tumanggap sa kanya sa gitna ng kawalang alam. Amara, tawag ni Ate Lucas habang papalapit. May masamang balita. Agad na ibinaba ni Maya si Ellie sa duyan at lumapit sa abogado. Si Greg, yung dating fiancé mo. Nahanap ka na niya. May private investigator siyang binayaran na nakasubaybay sa lahat ng medical facility na pinupuntahan mo nitong nakaraan. Isa sa mga doktor ang nagsumbong. Napasinghap si Maya, napatigil ang kanyang mga kamay sa pagkilos. Paano? Paano niya ako natuntun? May record na pinadalhan ng opisina niya, paliwanag ni Lucas. Hindi ko rin agad nasabihan si Doc Javier na kailangan confidential ang lahat. Hindi natin inakala na ganito kabilis siyang kikilos. Napatingin si Maya kay Ellie na nooy mahimbing pa ring natutulog. Kung nakita na niya ako, hindi na siya titigil. Hindi ako ligtas. Lalong hindi ang anak ko. Alam kong may trauma ka sa kanya, ani Lucas. Pero ngayon, mas kailangan nating mas maging maingat. Hindi lang ito tungkol sa'yo. Baka gamitin niya si Ellie para mapilitan kang bumalik sa kanya. Lalong lumalim ang kaba sa dibdib ni Maya. Alam niya ang kakayahan ni Greg. Matalino, mapagmanipula, at may koneksyon sa mga makapangyarihan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang gusto niya. At ang gusto niya ay si Amara. Sa kabilang banda, hindi rin tumitigil ang paghahasik ng lagim ni Don Marcelo sa baryo. Sa kabila ng pansamantalang restraining order na inilabas ng korte, patuloy ang panggugulo ng kanyang mga tauhan. Ilang gabi ang nagdaan, muling ninakawan ng binhi ang ilang kapitbahay. Sinabotahe ang poso ng irigasyon at may ilang kalabaw ang nagkasakit matapos pakainin ng damong tila nilason. Hindi na ito biro, sabi ni Mang Goryo sa pulong ng mga magsasaka. Pinapatay na nila tayo hindi lang sa hanapbuhay kundi pati sa kabuhayan. Pero wala tayong matibay na ebidensya, dagdag ni Attorney Lucas. Lagi silang may alibi. At mga saksi, walang gustong magsalita. May kailangan tayong gawin, sagot ni Maya. Hindi na pwedeng puro depensa lang. Kailangan nating ipakita na hindi tayo natatakot. Sa parehong linggo, dumating ang isa pang dagok. Ang tagtuyot, mahigit 3 linggo nang hindi umuulan at halos tuyo na ang mga taniman. Ang irigasyon ay sira pa rin at ang kaunting tubig na galing sa puso ay hindi sapat para sa lahat ng pananim. Ang mga damoy naninilaw at ang mga palay ay unti-unti nang natutuyo sa araw. Kapag hindi umulan sa loob ng 1 linggo, paliwanag ni Goryo habang pinupunasan ang noo, wala tayong aanihin. Pati ba yan sinabotahe ni Don Marcelo? Tanong ni Jonah. Halatang inis at napapaluha na sa pagod. Hindi, tugon ni Goryo. Pero sinamantala nila ang kahinaan natin. Alam nilang wala tayong backup. Wala tayong irrigation system gaya ng kanila. Habang ang baryo ay unti-unting nalulugmok sa kaguluhan at tagtuyot, si Maya ay tahimik ngunit determinado. Sa loob ng kanyang kwarto, lihim siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang dating kontak sa Maynila. Isang taong nagtago sa ilalim ng radar matapos tulungan siya noon na tumakas mula sa pamimilit ni Greg. Marco, sabi niya sa telepono, ako ito, si Amara, buhay ako. Diyos ko, sagot sa kabilang linya. Amara, akala naming patay ka na. Akala ng lahat, hindi ko na kayang magtago. Kailangan ko ng tulong mo. Si Greg nalaman na niya kung nasaan ako. May proteksyon akong makukuha para sa'yo. Mga dating kaibigan ko sa media, mga whistleblower. Pero kailangan mong lumitaw. Hindi pa, hindi habang nasa panganib si Ellie. Pero kailangan nating makakuha ng ebidensyang makakapagpatalsik kay Greg at kay Don Marcelo. Sa mga sumunod na araw, isang plano ang unti-unting nabubuo. Sa tulong ni Marco at ni Lucas, inilabas ni Maya ang mga lumang emails, voice messages at bank records na kanyang nakatago noon pa.
Lahat ito ay ebidensyang magdudugtong kay Greg sa mga anomalya sa Rosales Group at sa lihim na pamimilit ng arranged marriage sa pagitan nila. At habang abala si Maya sa paghahanda ng legal na hakbang laban sa kanyang dating fiancé, si Don Marcelo ay muling kumilos. Sa isang gabi, may lumapit kay Goryo, isang tauhan ni Marcelo na lihim na nagmalasakit. Tatanggalin na kayo bukas ng madaling araw, wawasafin ang kubo. Dinala na ang mga bulldozer. Hindi sila titigil. Nagtipon sila agad sa gabiring iyon. Lahat ng kasapi ng komunidad ay nagsama-sama. Nagtayo sila ng barikada sa harap ng bukirin ni Mang Goryo. Nagbitbit ng mga sako, kahoy, tent at tubig. Si Maya buhat si Ellie ay tumayo sa gitna ng kalsada. Hindi kami aalis dito, wika niya. Hindi kami magpapasindak. Hindi ako si Maya lang. Ako si Amara Rosales at lalaban ako. Napatingin sa kanya si Jonah at Goryo. Kulat, ngunit buo ang suporta. Kahit sino ka pa, sambit ni Mang Goryo, anak pa rin ang turing naming sayo. At sa harap ng paparating na panganib, mula sa isang lalaking may kontrol sa negosyo at isa namang makapangyarihan sa baryo, tumindig ang isang ina na muling nakakilala sa sarili. Isang inang hindi na magtatago kundi haharap sa unos para sa anak, para sa mga mahal sa buhay at para sa lupaing kailanmay hindi nila isusuko. Maagang umalis si Maya, isang Sabado ng umaga. Wala siyang dalang anuman maliban sa isang sling bag, ilang dokumento at isang larawan ni Ellie. Sa gitna ng malabnaw na hamog, hinalikan niya ang noo ng anak na mahimbing pang natutulog sa duyan habang si Jonah ay inaayos ang kumot nito. Tahimik ang paligid. Ila pinipigilan ng hangin sa pag-ihip habang tinatanaw ni Mang Goryo si Maya mula sa may pintuan. Sigurado ka pa sa gagawin mo? Tanong ng matanda, pilit pinapanday ang lakas sa boses. Wala na pong atrasan, Mang Goryo, sagot ni Maya. Panahon na po para harapin ko ang lahat ng iniwan ko sa Maynila. Hindi na ako pwedeng magtago habang pinipinsala nila ang buhay ng ibang tao. Ipagdasal kita, tugon ni Goryo. At kung kailangan mong bumalik, ukas ang pinto ng kubo para sa iyo. Tumango si Maya, pinipigilan ang luhang gustong tumulo. Hindi ko po malilimutan ang kabutihan niyo sa akin. Hindi man tayo magkadugo, kayo ang ama ng bagong buhay ko. Sumakay siya sa jeep na pupunta sa bayan. Pagdating sa terminal, sumakay siya ng bus pa Maynila. Mula sa bintana, pinanood niya ang palay na unti-unting naglalaho sa kanyang tanaw, na para bang isang panaginip na pansamantalang isasantabi upang tahakin muli ang bangumot na minsang kanyang tinakasan. Pagdating sa Maynila, unang tinungo ni Maya ang isang maliit na law office ng kaibigan ni Attorney Lucas. Dito, pansamantala siyang manunuluyan habang inaayos ang legal na proseso ng kanyang pagbabalik bilang si Amara Rosales. Malayo ito sa nakasanayang katahimikan ng bukid. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Maingay ang paligid at tila bawat segundo ay mahalaga. Sa loob ng law office, sinalubong siya ng isang babaeng napasalamin. Propesyonal ang bihis, si Attorney Bianca Yulo. Kami po ang naatasan ni Attorney Lucas na tumulong sa pagsasaayos ng identity niyo bilang Amara Rosales. Wika ni Bianca habang inaabot ang kamay. May ilang hakbang lang tayong kailangang tapusin bago tayo formal na makapagsumite ng affidavit at reappearance notice. Handa po ako, sagot ni Maya. Pero sana, mauna muna akong makipagkita kay Papa. Nang banggitin niya ang salitang Papa, parang biglang sumikip ang dibdib niya. Matagal niyang itinago sa sarili ang tawag na iyon. At ngayong muli niya itong binigkas, dama niyang muling bumubukas ang sugat ng pagkakahiwalay nila ng ama. Gabi na nang dinala siya ni Bianca sa Rosales Mansion, ang tahanang minsan na rin niyang tinakasan. Matayog pa rin ito, napapalibutan ng itim na gate at may gwardyang laging nakabantay. Walang nagbago sa istruktura, ngunit sa kanyang paningin, parang mas bumigat ang bawat pader, mas humaba ang mga hagdan, mas lumalim ang anino ng nakaraan. Pagkabukas ng gate, agad siyang sinalubong ng isang babae, matandang kasambahay na dati niyang alalay. Senyorita Amara, gulat na bulalas nito. Diyos ko, buhay po kayo? Manang Pilar, nangingilid ang luha ni Maya habang niyakap ang matanda. Bumalik po ako.
Agad siyang pinatuloy sa loob at sa pagdaan niya sa bawat silid ng mansyon, parang multo ng kanyang nakaraan ang bumubulong sa kanya. Dito siya umiiyak noong gabi ng alitan nila ni Don Roman. Doon sa sulok ng sala siya tumatakbo palayo sa mga utos ng kanyang ama. At ngayon, narito siyang muli, hindi na bilang isang anak na palaban, kundi bilang isang inang handang ipaglaban ng katotohanan. Sa isang silid, naroon si Don Roman, nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakaharap sa isang antigong aparador ng mga lumang larawan. Mahina na ang kanyang katawan, ngunit ang tindig ay nanatiling marangal. Papa, mahinang wika ni Maya, halos hindi makalapit. Dahan-dahang lumingon si Don Roman. Sa unang sandali, tilang hindi siya makapaniwala. Napahawak siya sa armrest ng upuan. Tila gustong tumayo, pero pinigilan ng katawan. Amara, halos pabulong ang kanyang tinig. Amara, anak ko, lumapit si Maya at agad lumuhod sa tabi ng kanyang ama. Hawak-hawak niya ang kamay nito, nanginginig. Buhay po ako, Papa. Buhay po ako. Hindi na nakapagsalita si Don Roman. Sa halip, pinisil niya ang kamay ng kanak at sabay silang napaiyak. Ilang minuto silang ganon. Walang imikan, kundi pag-agos ng luha at paghahanap ng yakap na matagal na pinagkait ng pagkakataon. Akala ko wala ka na. Bulong ni Don Roman. Akala ko, pinatay ka ng kalupitan ng mundo. Pero eto ka, buhay, ligtas. Marami pong nangyari. Marami po akong nalaman. At hindi na po ako si Amara lang. Isa na rin po akong ina. Pinakita niya ang larawan ni Ellie. Lumuha si Don Roman. Iyan ang apo ko? Anak mo? Anak ko rin. Tumango si Maya. At siya rin ang dahilan kung bakit ako bumalik. Hindi ko po kayang hayaang madamay siya sa galit at gulo ng mundo ko noon. Pero ngayon, handa na po akong ipaglaban ang tama. Mula sa pag-uusap na iyon, agad silang nagplano. Kinausap ni Don Roman ang kanyang legal team upang formal na ideklara na buhay si Amara Rosales. Inihanda ang press release, ang affidavit of appearance, at ang pagbawi sa mga pansamantalang namamahala sa mga bahagi ng kumpanya. Lalo na kay Raymond, ang pinsan ni Don Roman na pansamantalang naupo bilang acting CEO. Bago umuwi si Maya sa pansamantalang tirahan, muli niyang nilingon ang mansyon. Hindi na ito ang tahanan ko, aniya sa sarili. Pero ito ang simula ng hustisyang matagal ko nang pinaglalaban. Sa kanyang pag-uwi, muli siyang dumaan sa ilalim ng poste kung saan minsan siyang pinulot ng isang tricycle driver, duguan at nawalan ng ulirat. At ngayon, bumalik siya bilang isang babae na buo na muli ang pagkatao. Ngunit habang pinipirmahan niya ang mga dokumento, isang balitang hindi inaasahan ang dumating. Amara, tawag ni Attorney Bianca habang may hawak na tablet. Si Greg, pinadalhan ang korte ng legal claim sa kustodya ng bata. Gagamitin niya ang pagiging ama sa anak mo para hadlangan ang iyong pagbabalik sa kumpanya. Sinimulan na rin niya ang media campaign. Ikaw na raw ang nang-iwan. Napahawak si Maya sa dibdib. Lalong tumibay ang paninindigan niya. Kung gusto niyang gamitin ang anak ko para saktan ako, nagkamali siya ng babae. Hindi na ako ang amarang tahimik at takot. Ako na ngayon ang amarang kayang lumaban bilang anak, bilang ina, at bilang Rosales. Hindi pa man nagtatagal si Maya sa Maynila, unti-unti nang umalingaw-ngaw sa media ang kanyang pagbabalik. Sa loob ng halos isang linggo, laman siya ng mga balita, mula sa front page ng mga broadsheet hanggang sa trending topic sa social media. Amara Rosales, buhay pala. Rosales Harris, may anak sa hindi kilalang lalaki. Fiancé, humingi ng kustodya. Lahat ng matang dilim noon ay biglang napalingon muli sa pangalang matagal nang itinuring na nawawala sa kasaysayan ng mga elite sa bansa. Ngunit sa kabila ng ingay, tahimik lamang si Don Roman sa kanyang study room. Tila ninanamnam ang bawat segundo ng pagkakabawi sa kaisa-isang anak. Isang hapon, habang nakaupo si Maya sa tabi ng kanyang ama, tahimik silang nagtimpla ng tsa. Isang dating ritual nila tuwing linggo ng hapon noong bata pa siya.
Hawak ni Don Roman ang isang lumang tasa na may lamat. Isang souvenir mula sa Hong Kong kung saan sila huling nagbakasyon bilang mag-ama. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Mahinang wika ni Don Roman habang inilalapag ang tsa. Sa dami ng pagkakamaling nagawa ko sa'yo, Amara, parang wala akong karapatang muling yatapin ka. Papa, tugon ni Maya, pinisil ang kamay nito. Lahat tayo may kasalanan. Pero hindi po ito oras para pagsisihan lang ang nakaraan. May mga bagay po tayong kailangang itama ngayon. Kasama na po dyan ang pagpapalaya sa isa't isa mula sa galit na dati nating kinandili. Sinabi ko noon na hindi mo kayang magdesisyon para sa sarili mo, na kailangan mong sumunod sa agos ng negosyong itinayo ko. Akala ko pagmamahal ang kontrol. Pero Papa, sagot ni Maya, kahit po masakit, nauunawaan ko na. Ginawa niyo yon dahil ayaw niyo akong masaktan sa mga maling tao. At nayon, ako na po ang may kakayahang harapin sila. Mula sa pag-uusap nilang iyon, isang bagong kapitulo ang nabuksan. Si Don Roman ay muling nagtiwala kay Maya, hindi na bilang batang anak na dapat alagaan, kundi bilang isang ina, isang babae, at isang tagapagmana na handang manindigan sa sarili. Ipinakilala ni Maya si Ellie sa kanyang lolo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Don Roman ang apo. Malusog to, masayahin at makulit. Tila nagmana sa ina. Lolo mo ito, Ellie, sabi ni Maya habang karga si Ellie. Yan ang papa ng mama mo. Dahan-dahang nilapit ni Don Roman ang kanyang kamay sa noo ng bata. Sa simpleng haplos na iyon, naluha siya. Pasensya ka na, apo, wika niya. Na late akong dumating sa buhay mo. Pero mula ngayon, gagawin ko ang lahat para bumawi. Ilang araw pa ang lumipas at sa utos ni Maya, pinatawag nila ang mga tauhan ni Don Roman, pati na rin ang mga legal advisor, upang repasuhin ang estado ng mga lupain at negosyo ng Rosales Group. Isinantabi na ni Maya ang posisyon ni Raymond bilang pansamantalang CEO. Si Maya mismo ang naupo bilang tagapangasiwa ng mga operasyong may kinalaman sa mga proyektong agrikultural, lalo na ang may kaugnayan sa Marcelo Agro Holdings. Hindi ko po gustong baliwalain ang kontribusyon ninyo, mahinahong wika ni Maya kay Raymond habang nasa meeting sila. Pero pansamantala kayong hihiwalay sa pamunuan. Marami po akong kailangang ayusin, lalo na ang mga kontratang pinasok nyo nang wala akong pahintulot. Paano mo malalaman kung anong tama, Amara? Sarkastikong tanong ni Raymond. Galing ka sa probinsya, may anak sa hindi mo alam kung sino ang ama, at ngayon uupo ka sa pinakamataas na posisyon sa kumpanya? Hindi ganyan gumagana ang mundo. Hindi nga, tugon ni Maya. Kaya ko babaguhin. Tahimik si Raymond, ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang galit at panibagong balak. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Maya kung sino ang mga dapat pagkatiwalaan. At si Raymond ay hindi isa roon. Sa paglipas ng mga araw, muling naayos ni Maya ang ilan sa mga nasirang proyekto sa kanayunan. Pinuntahan niya mismo ang ilang sakahang naapektuhan ng maling pamamalakad. Isa na rito ang proyekto sa Nueva Ecija, malapit sa bukid ni Namanggorio. At noong makalipas ang 2 linggo, bumalik si Maya sa baryo. Sakay ng isang SUV, bumaba siya sa gilid ng kalsadang putikan. Bit-bit ang ilang kahon ng bagong binhi, pataba at irrigation kits. Kasama niya si Ate Lucas at ang technical team ng Rosales Foundation. Pagkakita pa lang ni Jonah sa kanya, agad itong tumakbo at niyakap siya. Ate Maya, sigaw ng dalaga. Ang tagal niyo pong nawala, ang dami naming gustong ikwento. Namiss ko kayo, tugon ni Maya. Kaya ako bumalik hindi lang para bisitahin, kundi para ibalik sa inyo ang nararapat. Niyakap din siya ni Manggorio. Ano man ang pagkatao mo, anak, kahit Amara Rosales ka pa, dito ka pa rin sa puso namin. Wala yang mas mahalaga sa naging kabutihan mo sa amin. Lumapit si Maya kay Ellie, na noon ay tuwang-tuwang nakikipaglaro sa mga batang kapitbahay. Ellie, tawag niya. Kandaan mo ito. Ito ang lugar kung saan tayo nagsimulang muli. At ito ang lugar na laging may espasyo para sa mga taong marunong lumingon sa pinanggalingan. Sa gabing iyon, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa barangay hall. May mga lutong putahing probinsya,
may kasayahan, may kantahan. Ngunit higit sa lahat, may muling nabubuong tiwala sa pagitan ng pamilyang Rosales at ng mga taong dati nilang hindi man lang napansin. Hindi ko kailanmang inakalan sa lugar na ito, wika ni Don Roman habang kausap si Mang Borio sa ilalim ng punong mangga. Matatagpuan ng anak ko ang tunay na pamilya at hindi ko rin inakalang sa isang maliit na kubo, matututo siya ng tunay na pagmamahal. Natutunan din po namin kay Amara ang tapang na walang halong yabang, sagot ni Gorio, at ang kabaitan na hindi kailangan ng pangalan. Nagkatitigan silang dalawa, sabay tamo, sabay ngiti. Dalawang ama mula sa magkaibang mundo, ngunit pinag-isa ng iisang anak. At sa pagdampi ng malamig na hangin ng gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa langit ng baryo, tahimik na nagpasalamat si Maya sa pagkakataong ibinalik sa kanya. Panahon na ng paghilom, panahon na ng pagbawi, panahon na rin ng muling pagtanggap, hindi lang ng sariling pagkatao, kundi ng buong pusong pagyakap sa lahat ng dumaan at sa lahat ng paparating. Mainit ang araw sa baryo, ngunit tila mas maliwanag pa ang ngiti ng mga tao habang nagkakagulo sa harap ng kubo ni Mang Gorio. Isang konvoy ng mamahaling sasakyan ang pumarada sa may gilid ng pilapil. Mabilis na kumalat ang balita. Dumating ang Rosales, hindi lang ang tagapagmana, kundi ang buong pamilya. Nang bumaba mula sa sasakyan, si Don Roman, nakasuot ito ng simpleng polo at sombrero. Sa unang tingin, hindi mo isiping isa siya sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Sa likod niya ay si Maya, buhat si Ellie, habang si Attorney Lucas ay inaayos sa mga dokumento sa kanyang folder. Magandang araw po, bati ni Maya sa mga kapitbahay. Pasensya na kung ganito kami dumating. Gusto po naming ipakita na hindi kami dayuhan sa lugar na to. Lumapit si Don Roman kay Mang Gorio na nakasuot ng kanyang pinakamalinis na kamiseta. May kaunting bahid ng putik pa sa pantalon, ngunit kitang-kita ang respeto sa kanyang tindig. Kayo po ba si Mang Gregorio? Tanong ni Don Roman habang iniabot ang kamay. Opo, ako po yon. Kayo po si? Ako si Roman Rosales, sagot ng matanda, ama ni Amara. Sandaling nagkatinginan ang dalawang lalaki. Magkaibang mundo, magkaibang karanasan, ngunit may iisang anak na nagdikit sa kanilang mga landas. Sa pag-abot ng kamay, ramdam ang bigat ng pasasalamat. Maraming salamat, sabi ni Don Roman. Dahil kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko na nakita ang anak ko at apo ko. Utang ko sa inyo ang lahat. Wala pong anuman, tugon ni Gorio. Ginawa ko lang po ang tama. Pero hindi lahat ng tao ginagawa ang tama, sagot ni Don Roman. Kayo po ang nagpapaalala sa akin kung anong klaseng mundo ang hindi ko na halos napupuntahan. Ang mundong marunong magmahal nang walang hinihinging kapalit. Nagsimulang magsidatingan ang mga taga-baryo. Nagkakagulo at nagtatanong. Totoo ba yan? Siya yung bilyonaryo sa dyaryo? Ang ganda ng anak niya. Siya pala yung nawawalang tagapagmana. Akala ko artista. Ngunit sa halip na umiwas, mumiti lang si Maya. Lumapit siya sa mga bata, hinayaang maglaro si Ellie sa damuhan. Pinakilala niya si Don Roman sa mga matanda sa baryo. Ila naging piyesta ang buong araw. Pumasok silang lahat sa kubo ni Mang Gorio. Sa gitna ng mga lumang gamit at kawayan, naupo si Don Roman sa isang bangkito habang iniinom ang inihandang salabat ni Aling Presi. Hindi ko po inakalang sa ganitong lugar, sambit ni Don Roman habang nililibot ng mata ang paligid. Matatagpuan ko ang pinakamasayang alaala ng anak ko. Naglakad sila ni Gorio sa palayan. Dahan-dahan, may paggalang sa bawat hakbang. Hindi ko po kayang tapatan ang ginawa nyo para sa anak ko, ani Don Roman. Hindi po kailangan, sagot ni Gorio. Ang anak ay hindi lang nabubuo sa dugo. Minsan, sa pag-aaruga at sakripisyo, mas nagiging totoo ang pagiging magulang. Tumango si Don Roman, pinahid ang luha sa gilid ng mata. Kung papayag po kayo, gusto ko sanang maging bahagi ng buhay ninyo. Hindi para kulin ang anak ko mula sa inyo, kundi para sabay nating itaguyod ang kinabukasan niya. Nang hapong iyon, formal na inihayag ni Maya ang pagbubukas ng Rosales Foundation Project sa baryo. Ang proyekto ay may layuning magbigay ng ayuda sa mga magsasaka, libreng irigasyon, at makabagong teknolohiya
para sa pagtatanim. Hindi ito charity, ani Maya, kundi pagbabalik loob ng isang pamilya sa mga taong minsang nakalimutan ng mundo. Walang babawiin, paliwanag ni Maya sa harap ng mga tao. Walang lilinisin na lupa para tayuan ang gusali. Ang gusto po namin ay panumbalik, hindi pag-aari. Pagkakaisa, hindi kapalit. Nagsimulang magtayo ng training center para sa mga kabataan. May libreng workshop sa tamang pagsasaka at may scholarship fund na inilaan para sa mga batang nais makapag-aral sa Maynila. Isa sa mga napili para sa scholarship ay si Jonah. Noong una, ayaw ko po talaga. Sabi ni Jonah habang kausap si Maya. Gusto ko po dito lang, tumulong sa atay sa buwagid. Pero kung gusto mong tumulong ng mas malaki, sagot ni Maya, kailangan mong palawakin ang sarili mo. Mag-aral ka, balikan mo sila ng mas matatag. Umiyak si Jonah. Salamat po Ate Maya. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Huwag mo akong tawaging ate, biro ni Maya. Tawagin mo akong kapatid. Kasi yan ang turing ko sa'yo. Habang abala sa mga proyekto, mas naging malapit si Don Roman sa mga tao ng baryo. Tuwing dumadalaw siya, hindi na siya pinagtitinginan lang bilang bilyonaryo, kundi bilang papa ni Amara o lolo ni Ellie. Natuto siyang mag-ani, magsaka at makipagbiruan sa mga mangingisda. Lolo Roman, tikman niyo hutong inihaw ko, sigaw ng isang bata. Lolo Roman, baka gusto niyong sumali sa palosebo sa piyesta? Natatawa na lang siya. Baka mabalian ako. Sa mga mata ni Maya, doon niya nakita ang ama na dati hindi niya kailanman nakita sa loob ng kanilang mansyon. Masayahin, totoo at malapit sa tao. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang koneksyon ng dalawang mundong dating malayo sa isa't isa. Ang baryo at ang lungsod, ang kubo at ang mansyon, ang isang magsasaka at ang isang negosyante. Sa gabi ng ika-4 na araw mula nang bumalik si Maya sa Maynila, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa ilalim ng buwan. May gitara, may kantahan at may salo-salo. Sa gitna ng lahat, naroon si Manggorio, Don Roman, Maya at si Ellie, magkakasama, magkatabi, magkaisa. Hindi ko akalaing darating ang araw na ganito, ani Maya habang nakatingala sa mga bituin. Na dalawang magkaibang mundo ay pwedeng magkasama sa isang hapag. Kasi hindi kailanman magkaiba ang mga mundo, sagot ni Goryo. Tayo lang ang naglalagay ng pader, pero apad pinili nating buksan ang puso. Kahit sinong mayaman o mahirap, pwedeng magsama sa iisang tahanan. Tumamo si Don Roman. At ito ang tahanang hindi ko kailanman naitayo sa Maynila. Isang tahanang walang gate pero may bukas na loob. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang duyan ni Ellie ay banayad na hinihila ng hangin, sabay-sabay silang tumawa. Taos-puso, magaan at puno ng pag-asa. Isa itong pagsasama na walang kondisyon, walang pagkukunwari at walang hangganan. Nagsimulang gumising ang baryo sa panibagong umaga, hindi lang dahil sa sikat ng araw, kundi sa pag-asa na dahan-dahang binubuo ng mga proyekto ng Rosales Foundation. Mula sa dating tuyot at naluluging mga palayan, unti-unti nang nagiging luntiang muli ang paligid. Salamat sa modernong sistema ng irigasyon na inilagay ng grupo ni Maya at Attorney Lucas. Sa gilid ng palayan, naroon si Manggorio, nakasombrero, hawak ang bagong asarol na bigay ng foundation. Pinagmamasdan niya ang dumadaloy na tubig sa bagong kanal, umaagos ng masigla papunta sa bawat tanim. Para akong nanaginip, Maya, ani Goryo habang lumalapit si Maya bitbit si Ellie. Dati, kailangan ko pang bumangon ng 3:00 para lang magbomba ng tubig sa poso. Ngayon, isang ikot lang ng balbula, ayan na. Hindi po ito panaginip, sagot ni Maya. Ito po ang bunga ng paniniwala niyong hindi kailanmang tumigil sa pagtatanim ng kabutihan. Napatingin si Goryo sa paligid. Ang mga dating nadedepresang magsasaka na yun ay abala sa pagbubungkal ng lupa, may ngiti sa labi at may bagong pag-asa sa mga mata.
Sa kabilang dulo ng palayan, may mga batang tinuturuan ng basic agro-education ang isang volunteer mula sa universidad. Hindi rin nakaligtas sa pagbabago si Mang Goryo. Hindi lang siya ngayon isang ordinaryong magsasaka, kundi kinikilalang lider ng mga magsasaka sa buong probinsya. Dahil sa kanyang integridad, katatagan at pagmamalasakit, hinirang siya ng lokal na pamahalaan bilang kinatawan ng kanilang lugar sa Provincial Agricultural Board. Ewan ko ba kung paano nangyari to, sabi ni Goryo habang nakangiti sa harap ng maliit na pulong sa barangay hall. Ako na batong dating halos hindi marunong mansalita sa harap ng mga tao, ngayon pinagpapaliwanag pa tungkol sa subsidyo at agrarian reform. Natural po sa inyo ang leadership, Tay. Sabi ni Jonah na ngayon ay college freshman na sa kursong edukasyon sa Maynila. Hindi lang po kayo magaling sa lupa, marunong din po kayong bumuo ng tiwala. Si Jonah ay regular nang umuuwi tuwing katapusan ng linggo, bit-bit ang mga bagong kaalaman mula sa lungsod. Tuwing narito siya, nagtuturo siya ng basic literacy sa mga batang hindi pa kayang makapasok sa eskwelahan. Sa Maynila po, uso ang mga bagong teaching method. Paliwanag niya habang tinuturuan ng alphabet song ang 5 batang may putik pa ang paa mula sa palayan. Pero dito, mas mahalaga pa rin ang pasensya at puso. Naging mas malapit rin si Attorney Lucas sa komunidad. Sa dami ng panahong binugol niya sa baryo kasama si Maya, hindi na siya itinuturing na bisita kundi isa na ring kabahagi ng buhay ng mga tao roon. Siya ang naging legal consultant ng Rosales Foundation para sa lahat ng proyektong panlalawigan, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa lupa. Minsan, akala ng iba, abogado lang ako ng mayayaman. Biro niya sa isang legal seminar sa barangay. Pero dito ko naranasan na masarap ipaglaban ang karapatan ng mga taong walang boses. Sa gitna ng lahat ng ito, pinili ni Maya na manatiling simple. Sa kabila ng kanyang legal na kapangyarihan sa kumpanya ng Rosales at ang karapatan niyang manirahan sa alinman sa mga mansyon ng kanilang pamilya, mas pinili niyang magtayo ng isang maliit na bahay kubo malapit sa taniman ni Mang Goryo. Dito po ako magiging masaya, aniya habang pinapalaki ang anak. Hindi sa laki ng bahay nakasalalay ang kapayapaan. Nandito po ang mga taong minahal ako kahit hindi nila alam kung sino ako. Si Ellie na ngayon ay 2 taong gulang na, ay tumatakbo sa paligid ng palayan tuwing umaga. Hinahabol ang mga manok at itik. Mahal na mahal siya ng buong baryo. Tinatawag siyang anak ng baryo at sanggol ng himala dahil ang kanyang pagdating ay tila nagdala ng pagbabago sa lahat. Lolo Goryo, tanim po tayo. Sigaw ni Ellie isang hapon habang may dalang maliit na pala. Oh, teka lang, bata ka. Natatawang sagot ni Goryo. Baka mabungkal mo yung tanim kong kangkong. Magtuturo po ako sa kanya ng basic planting, sabat ni Jonah habang binibitbit ang ilang seedling trays. Baka mas maaga pa siyang matutong magtanim kaysa magbilang. Sa araw-araw na pagdaloy ng buhay sa baryo, naging sentro si Maya hindi bilang tagapagmana ng isang imperyo, kundi bilang tagapagtaguyod ng pangarap ng nakararami. Hindi siya nakilala dahil sa apelyido, kundi dahil sa gawa. Alam mo, Maya, ani Goryo, habang nagpapahinga sila sa lilim ng punong mangga, dumating ka rito na duguan, basang-basa, at parang wala nang patutunguhan. Pero ngayon, ikaw na ang nagtuturo sa amin kung paano mabuhay ng may dangal. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo, sagot ni Maya. Kung hindi niyo po ako pinulot, baka wala na ako ngayon. Hindi ko alam na ang pulot kong babae sa bukid ay apo ko pala sa puso. Biro ni Goryo habang sabay silang tumawa. Sa gabi, madalas silang magsama-sama sa ilalim ng lampara, nagkukwentuhan tungkol sa anihan, sa mga planong proyekto, o minsan ay simpleng tahimik lang habang hinihimas ni Maya ang buhok ni Ellie na mahimbing nang natutulog sa kanyang kandungan. Sa pag-ikot ng mundo, patuloy na umuusad ang kanilang maliit na baryo. Maraming proyekto pa ang darating, maraming problema ring haharapin. Ngunit isa lang ang sigurado, ang lupain minsang binalewala ng malalaking negosyante ay ngayoy nagsisilbing sentro ng inspirasyon. Dahil sa isang babaeng bumangon mula sa limot, sa isang amang hindi nagdamot ng pagtulong,
at sa isang komunidad na piniling magkaisa kaysa magwatak. At habang dumadampi ang malamig na hangin sa gabi, tila ba binubulong ng kalikasan ang katotohanan. Ang lupa ay buhay. At sa tamang pag-aaruga, ito'y hindi lang nagbibigay ng pagkain, kundi ng panibagong simula. Sa isang namahaling opisina sa Ortigas, nakaupo si Greg Sarmiento sa harap ng salamin. Hawak ang isang larawan ni Amara na kuha mula sa press conference ng Rosales Group ilang linggo matapos itong bumalik sa Maynila. Wala na ang dating maamong ngiti sa kanyang labi. Sa halip, naroon ang pag-aalab ng galit at pagkabigo. Buhay siya at pinili pa ring lumayo sa akin. Mahinang bulong niya sa sarili habang pinipisil ang larawan. At ngayon, hawak na naman niya ang lahat. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Alan, ang kanyang pinakamatagal na tauhan. Mapagkakatiwalaan, ngunit hindi pala salita. "Boss, anito?" Kumakalat na sa loob ng industriya, pinapatalsik na si Raymond sa Rosales Group. Si Amara na ang humahawak sa halos lahat. Nagnit-ngit si Greg. Dahil sa kanya, dahil sa babaeng yun, kung hindi siya lumayo, sana tayo pa rin ang nasa posisyon. Pero hindi pa tapos. Hindi pa ako tapos. May mga investor na rin pong umaalis sa atin, dagdag ni Alan. At may balita na ang press na ikaw ang dahilan ng pagkawala niya noon. Greg tumayo. Binasag ang basong may lamang alak. Walang makakapagsabi niyan. Walang ebidensya. At kung may makapagsalita, bibig ko ang huling maririnig nila. Habang unti-unting nabubunyag ang pagbabalik ni Amara, si Greg ay naglulunsad ng isang panibagong plano. Gumamit siya ng media para i-frame ang kwento na siya ang biktima ng pang-iiwan, na siya ang tunay na ama na pinagkaitan ng karapatan. Naglabas siya ng open letter sa social media. "Mahal ko pa rin si Amara, ngunit hindi ko na siya kilala. Bilang ama ng bata, may karapatan akong makasama ang anak ko. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Dahil bawat bata ay may karapatang makilala ang kanyang ama." Ang post na yon ay agad naging viral. Nahati ang opinyon ng publiko. May mga naniwala, may mga hindi. Ngunit para kay Maya, ito ay muling paghuhukay sa sugat na matagal na niyang gustong isara. Sa isang interview na pinilit niyang tanggihan, ngunit kalaunan ay sinang-ayunan, hinarap ni Maya ang media. Ang totoo wika niya habang hawak ang mikropono, "Hindi ako nawawala dahil gusto kong mang-iwan. Ako po ay tumakas mula sa isang relasyon na puno ng kontrol, panggigipit at banta. Hindi ako nagkulang sa paalala noon, ngunit ako ay sinikil. At noong hindi ko na makayanan, ako ay tumakbo para mailigtas ang sarili ko. At higit sa lahat, ang anak ko." Nagulantang ang publiko. Ang dating kwento ng naiwang fiancé ay nabaligtad. Maraming kababaihan ang nagpahayag ng suporta kay Maya, lalong-lalo na ang mga biktima rin ng emotional abuse. Galit na galit si Greg sa panibagong setback na ito. Ngunit sa halip na umatras, lalo pa siyang nagngit-ngit. Kung hindi siya papayag sa maayos na usapan, sambit niya kay Alan. "Gagamitin ko ang legal na sistema laban sa kanya. Hahabulin ko siya sa kustodiya. Gagamitin ko ang lahat ng abogado sa syudad kung kinakailangan." Ngunit hindi niya alam, si Attorney Lucas ay mas mabilis. Habang isinusulong ni Greg ang kaso, si Lucas naman ay tahimik na nag-iimbestiga. Sa tulong ng isang kaibigan mula sa isang law firm na dating konektado kay Greg, unti-unti niyang nakuha ang mga bank transaction at lumang communication records. Isang folder ng ebidensya ang dumating sa opisina ni Lucas isang gabi. Binuklat niya ito habang naroroon si Maya. Tahimik silang nagbasa. May mga resibo ng malaking halaga ng perang inilabas ni Greg para sa isang private investigator. May voice message na sinasabi ni Greg, "Kung hindi siya susunod, alam mo na ang gagawin mo." Maya napaupo. Ito ang boses niya. Ito ang naririnig po sa bangungot ko. Kinabukasan, inihain ni Ate Lucas ang counter-legal complaint laban kay Greg. Stalking, intimidation,
at attempted coercion. Kaakibat nito ang panawagan na i-ban si Greg mula sa anumang komunikasyon kay Ellie hanggang sa malutas ang kaso. Muling nabigla ang publiko. Sa kabila ng ginawang pagdadrama ni Greg sa media, unti-unting lumilitaw ang tunay na mukha niya. Maging ang ilang business partners niya ay nagsimulang umatras. May ilang kontrata ang biglang binawi. May mga stockholder ang nagsimulang magbenta ng shares. Samantala, sa baryo, dumating ang balita ng labanang legal. Lahat ay nag-alala, ngunit higit sa lahat, handa silang suportahan si Maya. Kung kailangan niyong magmarcha sa korte, sasama kami, wika ni Mang Goryo habang pinupunasan ang pawis mula sa noo. Ang babae hindi laruan, at ang anak hindi alas sa laro ng kapatyarihan. Nakita namin kung paano mo palakihin si Ellie, dagdag ni Jonah. At kung sino man ang gustong sirain ang katahimikan mo, hindi lang ikaw ang makakaharap nila, kami rin. Isang umaga, habang nagpapahinga si Maya sa lilim ng punong mangga, lumapit si Don Roman na may hawak na folder. Nakangiti ito, ngunit may halong bigat sa mukha. Anak, wika niya, sigurado ka bang gusto mong ituloy pa ito? Pwede ka namang manahimik. Lahat ng kailangan mo, maibibigay ko. Ngunit matatag ang sagot ni Maya. Hindi po pera ang kailangan ko. Hustisya po. Para sa akin lang, kundi para sa lahat ng babaeng pinipilit manahimik. Hindi na po ako si Amara na palaging sumusunod. Ako po ngayon ay isang ina, isang babae, at isang taong marunong ng lumaban. Sa araw ng preliminary hearing, tumayo si Maya sa harap ng husgado. Karga si Ellie. Nasa likod niya sina Don Roman, Mang Goryo, Jonah, at ang buong legal team ni Attorney Lucas. Sa kabilang banda ng silid, naroon si Greg, nag-iisa, hindi na mukhang sigurado sa sarili. Ang dating malakas na tindig ay ilan nangungulubot na. Pinatatahimik ng bigat ng ebidensyang nakahain sa kanyang harapan. At sa pag-uuni Maya sa witness stand, marahan niyang bumulong kay Ellie. Anak, simula pa lang ito. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka kailanman mawawala sa akin dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban. Mainit ang araw sa harap ng gusaling panghukuman sa Maynila, pero mas mainit ang tensyon sa paligid habang isa-isang nagsidatingan ang mga mamamahayag, abogado, at mga taong nag-aabang ng resulta ng kasong tumabon sa balita. Ang kasong isinampa ni Maya laban kay Greg Sarmiento. Nasa loob ng courtroom si Maya, tahimik, hawak-hawak ang malamig na kamay ni Ellie na natutulog sa kanyang kandungan. Sa kanyang tabi, naroon si Attorney Lucas na balang nag-aayos ng mga dokumentong isusumite. Sa likod nila, nakaupo sina Mang Goryo, Don Roman at ilang mga kababaryo na naglakbay pa mula probinsya upang ipakita ang suporta. Handa ka na ba? Tanong ni Lucas habang tinitingnan ang mukha ni Maya. Kahit anong mangyari, nandito kami. Tumango si Maya. Matagal na akong handa. Ilang taon na rin akong tahimik na nagdurusa. Panahon na siguro para ipaglaban ang totoo. Maya-maya, pumasok na si Greg sa courtroom. Kasabay ng kanyang abogado. Malinis ang suot, maayos ang postura, ngunit kapansin-pansin ang pamumutla sa kanyang mukha. Wala ang dating kumpiyansa. Wala na rin ang mga dating tauhan niyang palaging nakabuntot. Ang pagdinig ay nansimula sa pagbasa ng mga kaso. Attempted coercion, psychological abuse, stalking, at endangerment of a minor. Sa kabilang banda, isinampa rin ni Greg ang kaso niyang custody claim kay Ellie, batay umano sa karapatan bilang ama. Una ay tumestigo si Maya. Buong tapang niyang isinalaysay ang mga pangyayari noong siya ay nabubuhay pa sa ilalim ng kontrol ni Greg. Ang mga sandaling ikinulong siya sa emosyonal na takot. Ang mga gabing pinipilit siyang manatili sa relasyong hindi na niya makaya at ang desisyong tumakas kahit buntis. Hindi ko po intensyong itago si Ellie, mariin niyang sabi sa korte. Pero bilang ina, tungkulin kong protektahan siya mula sa panganib. Lalo na kung ang panganib ay galing sa taong dapat sana'y magmamahal sa amin. Habang nagsasalita si Maya, nakatingin lang si Greg. Wala siyang sinabi, pero sa gilid ng kanyang mata, napansin ni Lucas ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Kasunod nito, pinanood ng lahat ang mga ebidensyang iniharap ni Lucas, voice recordings,
resibo ng bayad sa private investigator at screenshots ng mga email na nagpapakita ng plano ni Greg na hanapin at takutin si Maya. Hindi ito simpleng relasyon na nauwi sa pagkasira. Paliwanag ni Lucas, ito ay patunay ng sistematikong pananakit, manipulasyon at panggigipit. Ang kliyente ko ay hindi lamang babae. Siya ay ina at sa ilalim ng batas, karapat-dapat siyang protektahan. Sumunod ay ang panig ni Greg. Tumayo ito sa witness stand at sa unang pagkakataon, nagsalita sa harap ng korte. Aminado akong nagkamali ako noon, aniya. Pero mahal ko si Amara, si Maya, at higit sa lahat, mahal ko si Ellie. Gusto ko lang siyang makilala bilang anak ko. Hindi ko sinasadyang saktan sila. Naging desperado lang ako. Ngunit bago siya makaupo muli, tinanong siya ng hukom. Mr. Sarmiento, kung totoong pagmamahal ang dahilan ng iyong pagkilos, bakit may mga dokumento ng paniniktik at pananaot na nagsasabing kung hindi siya susunod, alam mo na ang gagawin mo? Hindi agad nakasagot si Greg. Napayuko ito. Tumango lang ang hukom at nagpahinga ang korte. Pagkatapos ng reses, tumestigo si Don Roman. Tumayo ito sa gitna ng silid, hawak ang baston, at sa unang pagkakataon ay nagsalipa bilang ama, hindi bilang negosyante. Hindi ko kailanman pinangarap na makita ang anak kong babae na nasa hukuman para ipagtanggol ang sarili niya sa lalaking minsang pinaniwalaan naming tapat. Aniya, bilang ama rin, masakit makita ang batang si Ellie na ginagawang sentro ng labanang ito. Kaya ako'y humaharap dito hindi bilang Rosales kundi bilang tatay at sinasabi kong suportado ko ang bawat desisyon ng anak ko. Ang salaysay ni Don Roman ay nagpakalma sa damdamin ng marami. Naramdaman ang bigat ng kanyang pag-amin at ang katapatan sa anak. Sa huling bahagi ng pagdinig, pinayagan ang testimonya ni Mang Gorio. Nakasalampak ang kanyang sombrero sa kanduman habang dahan-dahang naglakad patungong stand. Wala po akong pinag-aralan. Panimula niya, hindi ako abogado o mayamang tao, pero alam ko ang tama sa mali. At mula sa araw na pinulot ko si Maya sa tabi ng palayan, nakita ko kung gaano kabigat ang dinadala niyang sakit. Napaluha si Maya habang pinakikinggan ang boses ni Gorio. Hindi mo matuturuang magmahal ang isang taong hindi kayang igalang ang kapwa, dagdag niya. At ang paggalang, yan ang ugat ng tunay na pagmamahal. Kung wala niyan, kahit anong pagmamahal ang isigaw mo, wala pa ring saysay. Tumahimik ang buong courtroom matapos magsalita si Gorio. Ramdam ng lahat ang bigat ng bawat salitang binitiwan. Nang dumating ang araw ng hatol, napuno muli ang silid. Nakaabang ang media, ngunit mas nakatutok ang bawat isa sa pag-angat ng papel ng hukom. Sa kasong isinampa ni Maya Rosales laban kay Greg Sarmiento, batay sa mga ebidensya, testimonya at legal analysis, ay tinatanggap ng korte ang counter-complaint at ibinabasura ang custody claim ni Mr. Sarmiento. Sa halip, ipinagkakaloob ang full legal custody kay Ms. Rosales at ipinagbabawal ang anumang personal na lapit ni Mr. Sarmiento sa bata sa loob ng 5 taon. Mabilis ang reaksyon. Napaluha si Maya, niyakap ni Don Roman. Si Greg, sa kabila ng tahimik na muka, ay napatingin sa sahig, tila inamin na rin ang pagkatalo. Paglabas ng korte, sinalubong ng mga taga-suporta si Maya. May mga placard na may nakasulat, para sa lahat ng ina, hindi ka nag-iisa at tama na ang pananahimik. Nakangiti si Maya, bitbit si Ellie, habang marahang lumapit kay Lucas at Gorio. Maraming salamat sa inyo, aniya. Hindi ko ito kinaya kung wala kayo. Hindi mo kami kailangang pasalamatan, sagot ni Lucas. Mula pa noon, karapat-dapat ka sa hustisya. At habang ang araw ay muling lumulubog sa siyudad ng Maynila, muling umusbong ang liwanag sa puso ni Maya. Isang panibagong yugto, isang panibagong simula, at isang paninindigan na kailanman ay hindi na muling magpapatali sa takot. Matapos ang matagal na pakikibaka sa siyudad, sa mga korte, sa media, at sa sariling mga takot, nagpasya si Maya na bumalik muna sa Barrio San Roque kasama si Ellie. Hindi upang takasan ang mundo, kundi upang muling balikan ang pinagmulan ng kanyang pagbangon. Doon kasi,
sa ilalim ng araw, sa gitna ng palayan, at sa piling ng mga taong minahal siya ng walang hinihinging kapalit, niya muling natagpuan ang sarili. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng masigabong palakpakan. Ang mga bata ay nagwagayway na mga papel na may nakasulat na "Welcome Home, Ate Maya", habang ang mga matatanda na may dalang mga puting bulaklak at sariwang bunga mula sa kanilang ani. Bumalik na ang ating anak ng baryo, sigaw ni Aling Linda, habang pinapunas ang luha sa kanyang panyo. Hindi na si Amara, kundi si Maya, ang babaeng lumaban at nanalo. Si Mang Goryo, na halos hindi na makapaniwala sa mainit na pagtanggap, ay napayakap ng mahigpit kay Maya. "Salamat at bumalik ka. Hindi ko po kayang lumagpas ang buhay ko nang hindi kayo muling nayakap, Tay Goryo," sagot ni Maya habang niyayakap din ang matanda. "Dito ako nagsimulang mabuhay ulit. Dito ko gustong magsimula muli." Hindi nagtagal, muling bumalik sa normal ang takbo ng kanilang araw. Ngunit ngayong alam na ng lahat kung sino si Maya, may mga bagong oportunidad na nagbukas, hindi lang para sa kanya kundi para sa buong baryo. Sa isang pagpupulong sa ilalim ng punong mangga, habang may kasabay na salusalo ng kakanin, nagsalita si Maya sa harap ng mga residente. "May isa po akong mungkahi, aniya. Bilang anak ni Don Roman at bahagi ng Rosales Foundation, gusto ko pong magtayo ng isang training center dito sa ating baryo. Para sa mga kabataan, para sa mga ina, at para sa mga gustong matutong magnegosyo o bumalik sa eskwela." "Talaga ba yan, anak?" tanong ni Aling Rosa. "Hindi ka ba uuwi sa Maynila para ituloy ang pamumuno sa kumpanya ng tatay mo?" "Balak ko pong balikan ang Maynila paminsan-minsan, pero dito po muna ang puso ko," sagot niya. "Sa ngayon, gusto ko munang ibalik ang naitulong sa akin ng lugar na to." Lalong humanga ang mga tao kay Maya. Sa halip na gamitin ang kanyang yaman upang mamuhay ng marangya, pinili niyang itayo ang baryo at iangat ang buhay ng bawat isa. Hindi rin naiwasan ni Lucas na bumalik sa baryo, kahit pa may trabaho pa siya sa Maynila. Isang araw, habang nag-iinspeksyon si Maya sa lupang pagtatayuan ng center, dumating si Lucas sakay ng isang lumang kotse. May dalang kahon ng mga librong pambata at modules para sa literacy program. "Alam kong ayaw mo ng sorpresa," sabi niya habang binababa ang kahon. "Pero kailangan ng mga bata ng mas maraming libro." Ngumiti si Maya. "Hindi ko naman sinabing ayaw ko ng bisita." Tahimik silang naglakad sa gilid ng palayan habang nilalamon ng kulay kahel na liwanag ng dapitapon ang paligid. "Lucas," wika ni Maya habang naglalakad. "Salamat ha. Para sa kaso, kundi para sa lahat. Sa panahong kahit ako ay hindi ko maniintindihan ang sarili ko, ikaw ang naniwala. Nakita ko kasi kung gaano ka lumaban para kay Ellie, para sa sarili mo. At hindi ako naniniwala na ang ganyang klaseng tapang ay dapat sukuan." Tahimik si Maya, ngunit makikita sa kanyang ngiti ang pag-amin ng damdaming irit niyang ikinubli. Samantala si Ellie naman ay lalong naging malapit kay Mang Goryo. Tuwing umaga, sama silang nagdidilig ng mga tanim at tinuturuan ni Goryo si Ellie kung paano magtanim ng palay. Sa murang edad, natuto siyang lumakad sa pilapil at natutong tumawa sa simpleng bagay. Isang umaga, habang magkasamang nag-aalmusal sina Maya at Goryo sa ilalim ng kubo, biglang nagsalita si Ellie habang hawak ang kanyang kahoy na laruan. "Nanay, gusto ko pong maging katulad ni Lolo Goryo paglaki ko. Marunong magtanim, marunong magmahal." Napatingin si Goryo kay Maya, bakas ang luha sa kanyang mga mata. "Ellie," sambit ni Goryo, "hindi mo kailangang maging katulad ko. Ang importante, matutunan mong mahalin ang lupa dahil ito ang bumubuhay sa tao. At matutunan mong igalang ang tao dahil ito ang bumubuo sa puso mo." Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ang pagtatayo ng bagong building para sa Rosales Training Center. Tumulong ang mga kababaryo, ang mga kabataan at maging ang mga dating pasaway na kabataan ay muling nabigyan ng pag-asa at direksyon. Isang araw, dumating si Don Roman, sakay ng isang simpleng SUV, hindi na mayabang kundi mapagpakumbaba. Sinamahan niya si Maya sa groundbreaking ceremony. Sa harap ng mga mamamahayag at residente, nagsalita siya.
Ang kayamanan ay hindi lang nasusukat sa bilang ng negosyo o dami ng pera. Ito ay nasusukat sa dami ng buhay na napagbago mo. Maya, anak, salamat at ipinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Niyakap ni Maya ang kanyang ama. Isang yakap na puno ng pagpapatawad at pasasalamat. Habang papalubog ang araw, muling napuno ng saya ang baryo. Mula sa tunog ng mga martilyo, sigawan ng mga batang naglalaro at usapan ng mga matatanda sa tabing kalsada, buhay na muli ang komunidad. At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik na nakatayo si Maya sa gilid ng bagong bakod ng proyekto. Pinagmamasdan si Ellie na nagtuturo ng palakas sa mga bata habang hawak-hawak ang kamay ni Lucas. Sa kanyang puso, alam niyang maraming unos pa ang maaaring dumaan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Hindi lang siya ang muling bumangon, kundi ang buong baryo na minsang naging saksi sa kanyang pagkadapa at ngayoy katuwang na sa kanyang tagumpay. Makalipas ang 2 taon mula nang muling mabuhay ang baryo sa ilalim ng liwanag ng pag-asa at kaunlarang dala ni Maya at ng Rosales Training Center, dumating naman ang panahong kailangang humarap ang bawat isa sa isang mabigat na yugto ng buhay, ang unti-unting paglalayo ng isang mahal sa buhay hindi dahil sa pagkakalimutan, kundi dahil sa pagtawag ng kalikasan. Isang hapon, habang nag-aani ng kamatis si Mang Goryo sa gilid ng kanyang lumang kubo, bigla na lang siyang napaupo sa lupa. Dumilim ang kanyang paningin, tila inikot siya ng mundo. Pilit siyang tumayo, ngunit nanlalambot na ang kanyang mga tuhod. Isang batang tumatakbo sa paligid ang agad tumawag ng saklolo. Mang Goryo! Si Mang Goryo po! Nahulog sa taniman! Dali-daling dumating si Maya, si Lucas at ilang taga-baryo. Dinala nila si Goryo sa health center ng baryo at pagkaraan ay isinakay pa Maynila upang masuri ng mas espesyalistang doktor. Pagkatapos ng ilang araw, iniharap sa kanila ng doktor ang resulta. Liver cirrhosis, malala na at hindi na matutugunan ng operasyon. Kaunting panahon na lang ang natitira sa matanda. Hindi agad nakapagsalita si Maya para bang biglang huminto ang kanyang mundo. Hindi pa siya handa. Hindi pa tapos ang lahat ng gusto niyang maibalik kay Goryo. Ngunit wala nang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang dumarating na yugto. Sa mga sumunod na linggo, muling bumalik si Goryo sa baryo. Hindi bilang may sakit na nililingon ng awa, kundi bilang isang amang gustong gugulin ang huling hininga sa mga tanawin ng bukiring minahal niya buong buhay. Huwag niyo na akong isugod kung sakali, paalala niya kay Lucas. Gusto kong dito lang. Sa lupa kung saan ko unang pinulot si Maya, sa hangin na sariwa, sa araw na may kasamang amoy ng lupa. Tuwing gabi, dumadalaw si Maya at si Ellie sa kubo ni Goryo. Doon sila natutulog, nakahiga sa banig, habang si Goryo ay mahina nang nakahiga sa kanyang kawayan na papag. Lolo, hindi ka po mamamatay, di ba? Tanong ni Ellie minsan, habang mahigpit na yakap ang matanda. Hindi ako mawawala, apo. Magiging bahagi na lang ako ng hangin, ng ulan, ng mga punla sa lupa. Mahinang sagot ni Goryo habang hinahaplos ang buhok ng bata. Isang gabi, habang payapa silang magkakasama, tinawag ni Goryo si Maya. Anak, may iniwan ako sa loob ng lumang baul. Hindi kayamanan yun, kundi mga alaala. Mga liham na hindi ko nasabing personal noon, baka sakaling mas maintindihan mo kung bakit kita minahal na parang tunay kong anak. Aniya, habang halos paanas ang tinig. Nang sumunod na araw, binuksan ni Maya ang baul. Sa loob nito ay may kumpol ng mga liham, isa bawat taon simula noong tumira si Maya sa kanilang bahay. Doon nafasaad ang mga panahong gusto siyang yakapin, ngunit hindi magawa. Ang mga panahong gusto siyang ipagtanggol, ngunit piniling manahimik upang hindi mawala sa kanya. Maya, kung may pagkakataon lang sana, kung may tapang lang ako noon, matagal na kitang itinuring na tunay na anak. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundo. Ako mismo, sa sarili ko, alam kong anak ka ng liwanag. Hindi na napigilan ni Maya ang umiyak. Umiyak siya hindi lang para sa nalalapit na pamamaalam ni Goryo, kundi para sa lahat ng pagkakataong hindi niya nasabing mahal din kita. Tay, makalipas ang ilang linggo, isang umagang mahamog, wala nang malay si Mang Goryo.
Mahimbing ang kanyang huling tulog, napapalibutan ng mga halamang siya mismo ang nagtanim. Si Ellie ay napayakap sa kanyang kamay at hindi umalis sa tabi. "Lolo, gising na po," paulit-ulit na sabi ng bata habang pilit pinapawi ang kanyang luha. Tahimik ang buong baryo ng araw na iyon. Nagluksa sila hindi lang sa pagkawala ng isang tao, kundi sa pagpanaw ng isang haligi ng katahimikan, pagkalinga at tunay na malasakit. Ngunit sa gitna ng lungkot, isang liham din ang iniwan ni Goryo. Pormal na nagpapamana ng kanyang munting lupain kay Maya upang ipagpatuloy ang binhi ng kabutuhan sa baryo. Pagkalipas ng ilang buwan, sa gitna ng mismong palayan kung saan unang nakilala ni Maya ang bukas, idinaos ang isang simpleng kasalan. Si Lucas, nakasuot ng simpleng barong, at si Maya, nakasuot ng maputing bestida na gawa sa hinabing tela mula sa baryo, ay naglakad sa gitna ng pilapil sa ilalim ng mga banderitas na gawa ng mga bata at nanay sa komunidad. Ngayon, sa wakas, hindi na tayo tinutulak ng takot, sambit ni Maya sa gitna ng seremonya. Tayo'y lumalaad sa harap ng liwanag. "Hindi mo kailangang maging Rosales para tawagin kong akin," sagot ni Lucas. "Ikaw si Maya, ang babae ng liwanag at tibay." Si Ellie naman ay tumakbong sumalubong sa kanilang dalawa matapos ang seremonya. Sabay sabing, "Ngayon kumpleto na ang pamilya natin." Sa susunod na mga taon, tahimik ngunit makabuluhan ang buhay ng pamilya nila sa baryo. Si Maya ay naging direktor ng Community Development Project sa rehiyon. Si Lucas ay nagtayo ng legal clinic para sa mga kababayang nangangailangan ng libreng tulong. Si Ellie ay lumaking mapagmahal sa lupa, matalino at may layunin, isang batang itinanim sa mabuting lupa ng pagmamahal. Tuwing dapit hapon, sabay-sabay silang uupo sa ilalim ng punong mangga, pinagmamasdan ang paglipas ng araw, habang ang hangin ay tila binubulong ang mga alaala ng isang matandang magsasakang sa kanyang katahimikan ay nagturo kung paano tunay na magmahal.